Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 4,279-86. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Bagamat hindi gaanong makakatulong kay Alvin ang world cleansing divine water at ang iba pang divine elements ngayon, wala silang ibang magagawa kundi ang kumilos at iligtas siya mula sa mapanganib na sitwasyong ito kahit na mababa ang tsansa ng tagumpay. Pinili ng 5 banal na elemento si Alvin bilang kanilang host, at hindi niya sila nakalimutan sa kanilang paglalakbay hanggang ngayon. Sa loob lamang ng ilang daang taon, natulungan niya silang mag-cultivate sa kanilang pinakamataas na antas. Dahil sa kanyang mga nagawa, tiwala sila na siya ay magiging isang supreme powerhouse sa loob ng 10,000 taon at tutulungan silang magbago bilang mga malayang nilalang na maaaring mabuhay ng walang host. Ito rin ang dahilan kung bakit kinailangang tulungan siya ng world cleansing divine water at ng iba pang 4 na banal na elemento. Nang gisingin na sana ng world cleansing divine water ang iba pang mga divine element, biglang nagsalita si Alvin, Sister Water, tumigil ka. Pinahinto ni Alvin ang world cleansing divine water hindi dahil kayanan niyang tumakas ng mag-isa. Ito ay dahil natuklasan niya ang presensya ng ibang tao. Higit sa lahat, sa sandaling dumating ang taong ito, inatake niya ang mga kalaban ni Alvin, kaya agad na nabawasan ang pressure sa kanya. Ang taong ito ay isa ring panimulang kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihang lumaban ay napakalakas. Nang mas matano ni Alvin ang bagong dating, labis siyang nagulat. Bakit siya? Ang bagong dating ay walang iba kundi ang kalaban ni Alvin sa lihim na kaharian ng isang tao, na binuksan niya gamit ang lahat ng merito sa labanan na naipon niya sa mga nakaraang taon. Siya si Adrian, ang halimaw na prodigy mula sa Ningclan ng Sanctionland, isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo. Dati, hindi kilala ni Alvin kung sino si Adrian. Matapos niyang lisanin ang lihim na kaharian ng mga isahan, sa wakas ay nalaman niya kung gaano kagaling si Adrian nang bumisita siya sa ilang mga base camp. Nalaman din niya na si Adrian ay ilang libong taong gulang pa lamang. Sa oras na ito, nang malapit ng makipagsanib puwersa si Alvin kay Adrian, isa sa 17 intermediate supreme gods ang sa wakas ay malinaw na natano si Adrian. Nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, at mabilis siyang sumigaw, tumigil ka. Siya siyang Master Adrian mula sa Ningclan ng Sanctionland. Sa 17 intermediate supreme gods, ang intermediate supreme god na ito ay isa sa 4 na pinakamalakas. Isa siyang mataas na opisyal ng isang matibay na puwersang may pinakamataas na ranggo sa Sanctionland, at ang kanyang puwersa ay may kaugnayan sa angkan ng Ning. Sa loob ng maraming henerasyon hanggang ngayon, ang dalawang puwersa ay nagkaroon ng maraming alyansa sa kasal. Dahil dito, nakilala niya si Adrian. Nang marinig ng iba ang mga salitang Adrian, at ang Ningclan ng Sanctionland, agad na nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Natural nilang alam na si Adrian ay hindi lamang ang pinakanatatanging prodigy sa angkan ng Ning at sa Sanctionland, kundi kinikilala rin siya bilang ang pinakanatatanging sa mga nakababatang henerasyon mula sa iba't ibang realms of gods. Higit sa lahat, alam nila na si Adrian ay lubos na pinapaborin at tinitingala ng pinakamataas na makapangyarihang angkan ng Ning. Si Adrian ay isang taong hindi nila kayang pukawin at saktan ang damdamin. Sa isang kisap mata lamang, sumuko na sa pag-atake ang mga intermediate supreme gods. Pagkatapos, sabay-sabay nilang tiningnan si Zanjohong, ang apo ng isang supreme powerhouse. Hindi nila kayang pukawin at saktan sina Adrian at Zanjohong na sinusuportahan ng mga supreme powerhouse. Sa sandaling ito, talagang pinagsisihan nila ang pagpayag na tulungan si Zanjohong. Kung alam lang nila na darating si Adrian para tulungan si Alvin, hindi sana nila tinulungan si Zanjohong. Adrian. Natural lang na nakilala rin ni Zanjohong si Adrian. Nakilala na niya si Adrian dati. Noon pa man ay naiinggit na siya kay Adrian, ang halimaw na mahika. Bagamat mas mahina ang koneksyon ni Adrian sa kaharian ng mga Ningclan kumpara sa kaharian niya sa kaharian ng mga Hong Clan. Na siyang lolo niya, sinabi sa kanya ng kanyang ama na mas pinahahalagahan ng kaharian ng mga Ningclan si Yoren kumpara sa sarili niyang mga apo. Natural din na kilala ni Adrian si Zanjohong. Mahinahon niyang sinabi, Zanjohong.
Nag-hire ka ng mga tao para patayin siya dahil nag-aalala ka na baka mapunta siya sa top 10 ranking para sa mga simpleng Supreme God sa Advanced Chaotic Region, di ba? Bago pa man lumitaw ang Advanced Chaotic Region, malalampasan ko na ito at maging isang Intermediate Supreme God. Sa oras na iyon, isa na lang ang mababawasan mong kakompetensya. Pero ayos lang. Bakit hindi ka na lang umalis kasama ang mga tauhan mo para sa akin? Kahit ano paman, si Zanjohong ay apo ng isang makapangyarihang tao. Natural lang na alam ni Adrian na mayabang si Zanjohong. Para hindi na magdulot ng gulo, diplomatiko siyang nagsalita sa halip na kumilos ng agresibo. Gamaan ang ekspresyon ni Zanjohong matapos marinig ang mga salita ni Adrian. Tumanggo siya, sige. Dahil gusto mo siyang protektahan, hahayaan ko siyang umalis para sa iyong kapakanan. Tapusin na natin ang bagay na ito dito. Pagkatapos, lumingon si Zanjohong upang tingnan si Alvin na may bahid ng pag-aatubili sa kanyang mga mata. Tutal, malapit na niyang mapatay si Alvin. Hindi niya inaasahan na darating si Adrian sa kritikal na sandali. Pagkaraan ng ilang sandali, umalis si Zanjohong kasama ang 17 panggit ng kataas-taasang Diyos. Hindi nakalimutan ng 17 Intermediate Supreme Gods na humingi ng tawad kina Adrian at Alvin sa pamamagitan ng voice transmission bago sila umalis. Marami sa kanila ang nagpaliwanag na napilitan sila ni Zanjohong. Hindi pinansin ni Alvin ang mga voice transmission. Ang pangalan ni Zanjohong ay malalim na nakaukit sa kanyang isipan pagkatapos ng insidente ngayon. Matapos mawala sa paningin si Zanjohong at ang iba pa, tumingin si Adrian kay Alvin nang may bahagyang ngiti habang sinasabi, dahil mas malakas ka kaysa sa akin, akala ko matalino ka. Hindi ko inaasahan na magiging ganito kakatanga at mapunta sa ganitong sitwasyon. Bagamat narinig ni Alvin ang pangungutya sa mga salita ni Adrian, hindi siya nagalit. Sa halip, seryoso niyang sinabi, utang ko sa iyo ang buhay ko. Ngumisi si Adrian. Iniligtas lang kita dahil gusto kong bawiin ang 2 piraso ng Prime Vine Artifact na ibinigay sa iyo ng ninuno ko. Hindi mo ba iniisip na sulit na ibigay ang 2 piraso kapalit ng buhay mo? Tunay nga, sulit ito. Sa palagay ni Alvin, lalo na't 2, kahit daan-daang piraso ng Prime Divine Artifacts, ay hindi maihahambing sa kanyang buhay. Ano pa ang silbi ng mga piraso ng Prime Divine Artifact sa kanya kung sakaling mawalan siya ng buhay? Pero, medyo nahiya si Alvin nang maalala niyang nagamit na niya ang mga piraso ng Prime Divine Artifact sa kanyang 7 Orifices Exquisite Sword. Sabi niya, nagamit ko na ang 2 piraso sa aking espada. Gayunpaman, hahanapin ko ang 2 piraso para sa iyo. Hindi, hahanapin ko ang 3. Maaari mong ituring ang pangatlo bilang interes. Ginamit mo na ba ang mga iyon? Bahagyang kumunat ang noo ni Adrian. Gayunpaman, mabilis na nawala ang kanyang kunot-noo, at sinabi niya, hindi mo na kailangang bigyan ako ng 3. Bigyan mo na lang ako ng 2. Kasunod nito, biglang sumigla ang banal na enerhiya ni Adrian. Malinaw na naghahanda na siyang umalis. Bago siya umalis, sinabi niya, sundin mo ang payo ko. Makabubuti para sa iyo na umalis na sa lugar na ito ngayon. Sa kasalukuyan, hindi lang si Zanjohong ang nakakakita sa iyo bilang isang balakid. Kung hindi ako nagkakamali, dapat ay may ilang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse na umupa ng mga Advanced Supreme Gods para patayin ka. Ingatan mo ang iyong sarili. Si Adrian ay dumating at umalis ng kasing bilis ng hangin. Ngumiti ng mapait si Alvin. Alam niyang naging kalokohan siya at pabaya sa pagkakataong ito. Naging maayos ang kanyang panahon sa Realm Battlefield kaya naging kampante na siya dahil dito. Munting Alvin, ayos ka lang ba? Tanong ng Word Cleansing Divine Water sa Little World ni Alvin sa sandaling iyon. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsasalita, nakikita kong nauubos na ng husto ang enerhiya ng Divine Tree of Life. Nalutas mo ba ang problema? Ang boses ng World Cleansing Divine Water ay nagpabalik sa katinoan ni Alvin. Sumagot siya, Sister Water, ayos lang ako. Maaari ka at ang iba pa na magpatuloy sa paggaling. Pagkatapos magsalita ni Alvin, isinara niya ang kanyang maliit na mundo. Bago iyon, tiningnan niya ang banal na puno ng buhay sa kanyang maliit na mundo. Ito ay orihinal na lantian at puno ng buhay, ngunit mukhang mapurol sa sandaling ito.
Ang enerhiya nito ay lubos na naubos pagkatapos ng insidente ngayon. Swoosh! Swoosh! Ginamit ni Alvin ang double teleportation profundity at mabilis na nilisan ang lugar. Ayaw na niyang magtagal pa sa lugar na ito. Alam niyang nagkamali siya nang magdala si Zanjohong ng mga tao para patayin siya ngayon. Kahit pa may paalala si Adrian, hindi pa rin siya mananatili rito. Adrian. Alam na alam ni Alvin na kung hindi dahil kay Adrian, hindi siya makakatakas kahit sa tulong ng 5 banal na elemento. Hindi niya malilimutan ang katotohanang iniligtas ni Adrian ang kanyang buhay. Dahil nangako siyang bibigyan si Adrian ng 3 piraso ng Prime Divine Artifact, natural lang natutuparan niya ang kanyang pangako. Sa katunayan, bukod sa 3 piraso ng Prime Divine Artifact, plano niyang ipagpatuloy at suklian ang pabor kay Adrian. Tutal, may utang na loob siya kay Adrian na makapagliligtas ng buhay. Nanatili pa rin ang takot sa puso ni Alvin. Hindi niya maiwasang pagpawisan ng malamig ng maisip ang kanyang malapit na kamatayan. Kung mamamatay siya, ano ang mangyayari kay Kelly, ang kanyang asawa? Ano ang mangyayari sa kanyang mga magulang, kay Megan, sa kanyang mga anak, at sa iba pa? Mabuti na lang at ang pinakamakapangyarihang nilalang mula sa angkan ng Ning ang nagligtas kay Adrian noong panahong iyon. Kung napatay ko sana si Adrian noong araw na iyon, malamang ay namatay na ako ngayon, buntong hininga ni Alvin sa sarili. Pabago-bago talaga ang tadhana. Dati, naiinis at nadismaya siya nang mailigtas si Adrian. Ngayon, nagpapasalamat na lang siya na nailigtas si Adrian. Hindi niya talaga inaasahan na ganito ang mararamdaman niya. Kailangan kong tandaan ito. Hindi ko na kayang maging pabaya muli, at kailangan kong isaalang-alang ang lahat ng posibilidad, naisip ni Alvin sa sarili, determinadong hindi na ulitin ang parehong pagkakamali. Di nagtagal pagkaalis ni Alvin, ilang grupo ng mga tao ang dumating sa lugar kung saan siya kakaalis lang. Ang mga taong ito, walang pagbubukod, ay mga inapo ng mga pinakadakilang makapangyarihang tao at ng mga taong kanilang kinuha. Sa mga taong ito, maraming mga matataas na kataas-taasang Diyos. Nasaan siya? Umalis na ba siya? Bakit hindi natin siya mahanap? Nabalitaan kong nandito siya. Sa bilis niya, malayo siguro ang nalakbay niya, di ba? Pumasok tayo sa mas malayo at hanapin siya. Ang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse ay hindi lamang nag-aalala na si Alvin ay magkakaroon lamang ng isang pwesto sa ranggo para sa mga rudimentary Supreme Gods, kundi nag-aalala rin sila na siya ang mauna sa ranggo. Dahil sa kanyang lakas, hindi imposibleng gawin ito. Alam din ng ilan sa kanila na natalo ni Alvin si Adrian at na siya ay mula sa Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land. 4,280. Sa katunayan, ang laban ni Alvin at Adrian sa iisang kaharian ay hindi dapat malaman. Gayunpaman, dahil nilabag ng Supreme Powerhouse ng Ning Clan ang mga patakaran ng Realm Battlefield sa pamamagitan ng pagliligtas kay Adrian, siya ay pinarusahan matapos ang isang pagpupulong sa pagitan ng mga Supreme Powerhouse. Ang iba pang mga Supreme Powerhouse ay natural na mausisa tungkol sa bagay na ito at nagtanong tungkol dito bago ito sabihin sa kanilang mga inapo. Ang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse ay natural na mausisa tungkol sa taong muntik nang pumatay kay Adrian. Tutal, ang taong iyon ay isa lamang simpleng Supreme God na hindi pa napapatatag ang kanyang cultivation base. Mabilis nilang inimbestigahan ang bagay na ito, ipinadala ang kanilang nasasakupan sa iba't ibang realms of gods. Hindi nagtagal at nalaman nila na ang taong iyon ay si Alvin mula sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land. Sa lahat ng mga simpleng kataas-taasang Diyos na hindi pa nakakapagpatatag ng kanilang mga cultivation base sa iba't ibang realms of gods, si Alvin lang ang akma sa description. Nalaman din ng mga inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang grupo na si Alvin ay isa lamang advanced na Emperor of Gods na nagpatatag sa kanyang cultivation base nang umalis siya sa Myriad Laws Academy. Nabalitaan din nila kung paano siya naging isang advanced na Emperor of Gods mula sa isang advanced na Lord of Gods sa napakaikling panahon noong nasa Myriad Laws Academy siya. Dahil dito, hindi sila nagduda na kaya niyang basagin ang kaharian ng isang Supreme God pagkatapos makapasok sa Realm Battlefield. Narinig din nila mula sa kanilang mga nakatatanda na ang taong tumalo kay Adrian ay nakasuot ng lilang roba, at si Alvin mula sa Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land ay mahilig ding magsuot ng lilang roba.
Nagkataon naman, sa magulong rehiyon, na nabuo dahil sa interseksyon ng tatlong realm battlefields, narinig nila ang tungkol sa isang rudimentary supreme god na nakasuot ng lila na hindi pa napapatatag ang kanyang cultivation base ngunit may kakayahang patayin ang karamihan sa mga intermediate supreme gods. Kung isasaalang-alang ang lahat ng ito, wala silang duda na ang binata na nakasuot ng lila ay si Alvin. Matapos matukoy si Alvin, ang mga inapo ng mga pinakadakilang makapangyarihang grupo ay naguluhan. Nagtaka sila kung bakit wala si Alvin sa Profound Zen Battlefield at sa halip ay pumunta sa kanilang magulong rehiyon. Tunay ngang may talento si Alvin, ngunit kahit siya ay hindi pa rin napatatag ang kanyang cultivation base. Ang pag-cultivate sa kaharian ng isang kataas-taasang Diyos ay 100 beses, hindi 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa pag-cultivate sa kaharian ng isang emperador ng mga Diyos. Sa palagay ko ay hindi posible para sa kanya na patatagin ang kanyang cultivation base bago pa man magsama-sama ang mga magulong rehiyon, lalo na ang maging isang intermediate supreme god. Sa anumang kaso, siya ay tiyak na isang balakid sa ating lahat ng mga simpleng kataas-taasang Diyos. Mabuti na lang at wala siyang makapangyarihang pinagmulan. Hindi natin kailangang matakot sa mga parusa kapag napatay natin siya. Bagamat may mga matibay na pahiwatig na ang Myriad Laws Academy ay may proteksyon ng isang Supreme Powerhouse, walang duda na ang Supreme Powerhouse ay hindi mula sa Myriad Laws Academy noon. Dahil dito, walang pangamba na ang Supreme Powerhouse ay maghihiganti mula sa mga inapo ng iba pang Supreme Powerhouse dahil lamang sa isang disipulo ng Myriad Laws Academy. Tutal, ano pa nga ba ang silbi ng paghihiganti para sa isang patay na disipulo? Kahit ang mga Supreme Powerhouse ay titimbangin ang mga pakinabang at kawalan bago kumilos. Dahil sa kawalan ng suporta ni Alvin, ang mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao ay naging walang prinsipyo at hindi nag-alala tungkol sa mga kahihinatnan ng pagpatay sa kanya. Kung papatayin natin si Alvin, mababawasan ang ating kakompetensya sa mga simpleng kataas-taasang Diyos. Kung ako ay nasa ika-11 na ranggo, makakarating din ako sa ika-10 na ranggo kung siya ay mamatay. Patayin siya. Kailangan natin siyang patayin. Hindi na kailangang sabihin pa, hindi alam ni Alvin na maraming inapo ng mga Supreme Powerhouse ang dumating ilang sandali matapos siyang umalis. Bukod dito, marami sa kanila ang nagdala rin ng mga advanced Supreme Gods. Sa mga sumunod na araw, nagtulungan ang mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao upang hanapin si Alvin. Kapag nagkita sila, ang kanilang mga unang salita ay karaniwang, nahanap mo na ba siya? Sayang, hindi nila alam na matagal nang nilisan ni Alvin ang lugar, at ang kanilang paghahanap ay nawala ng saysay. Hindi nagtagal at nalaman ng mga inapo ng mga kataas-taasang makapangyarihang nilalang na si Zanjo Hong ay nanguna sa mahigit 100 ng mga intermediate supreme gods upang harapin si Alvin. Higit sa lahat, natagpuan ni Zanjo Hong si Alvin at muntik nang mapatay si Alvin. Sa kasamaang palad, dumating si Adrian sa tamang oras at iniligtas si Alvin. Nagtataka ako kung bakit hindi namin mahanap. Pero lumabas na inalerto pala siya ng ibang tao. Walang silbi talaga si Zanjo Hong. Nagdala siya ng mahigit 100 ng intermediate supreme gods, pero hindi niya man lang napatay si Alvin bago pa man dumating si Adrian. Bakit tinulungan ni Adrian si Alvin? Hindi ba muntik na siyang mapatay ni Alvin? Nagkamali ba tayo? Posible kayang hindi si Alvin mula sa Profound Energy Land ang target natin. O baka naman, hindi si Alvin ang muntik nang pumatay kay Adrian. Kung si Alvin ang muntik nang pumatay kay Adrian, bakit siya iniligtas ni Adrian? Bukod pa rito, ang ninuno ng angkan ng Ning ay dumanas din ng pagkalugi dahil kay Alvin. Hindi maintindihan ng mga inapo kung bakit ililigtas ni Adrian si Alvin. Marami rin sa kanila ang nag-isip na walang silbi si Zanjo Hong dahil hindi niya nagawang patayin si Alvin bago pa man dumating si Adrian. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang pamuna kay Zanjo Hong dahil sa pagsuko niya sa pagpatay kay Alvin matapos lumitaw si Adrian. Kung tutusin, kung sila ang nasa kalagayan niya, ganoon din ang mangyayari sa kanila. Wala ni isa sa kanila ang gustong masaktan si Adrian. Sa katunayan, mas makabubuti para sa kanila na gawin ang pabor sa pamamagitan ng pagpapalaya kay Alvin. Hindi lamang isang ordinaryong inapo ng isang Supreme Powerhouse si Adrian. Malaki ang posibilidad na maging isang Supreme Powerhouse din siya. Ang isang taong tulad niya ay lubos na pinahahalagahan ng mga Supreme Powerhouse.
Bilang mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao, alam na alam nila ito. Sa oras na ito, si Alvin ay nasa lakso-laksang milya ang layo. Hindi na siya naglalakbay ng nakahanay. Lilipad siya pahilaga, silangan, at kanluran ng walang katiyakan, at ang kanyang kinaroroonan ay patuloy na nagbabago. Kaya naman, kapag may nakakita sa kanya, huli na ang lahat kapag dumating ang iba kasama ang kanilang mga tauhan upang patayin siya. Natuto na si Alvin ng leksyon noon at hindi na nang ahas na maging pabaya. Patuloy siyang gumalaw sa iba't ibang direksyon upang maiwasan ang matagpuan. Hindi rin siya nagtagal sa isang lugar. Samantala, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa pagkakakilanlan ni Alvin. Narinig mo na ba? Ang bagong rudimentaryong kataas-taasang Diyos na may kakayahang pumatay ng karamihan sa mga nasa gitnang kataas-taasang Diyos ay mula sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land. Ang pangalan niya ay Alvin, at wala pa siyang 1,000 taong gulang. Nakumpirma na. Muntik na rin niyang mapatay si Adrian ng Ning Clan sa isang lihim na kaharian na para sa iisang tao lang. Sus Mariosep. Wala pang ang 1,000 taong gulang si Alvin. Isa ring napakatalinong mahika si Adrian. Sa mga nakababatang henerasyon, walang sino man ang nakagawa ng kanyang nagawa. Sa kasong ito, si Alvin ang dapat ituring na pinakamalakas na prodigy sa nakababatang henerasyon sa lahat ng realms of gods, tama ba? Hindi talaga ako naniniwala na ang isang taong wala pang 1,000 taong gulang ay may kakayahang gumawa ng ganoong mga gawa. Nakakabaliw. Kahit ang mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao ay hindi makakamit ang ganito kalaki sa edad niya kahit nabigyan sila ng maraming resources. Si Alvin ay lalong sumikat habang kumakalat ang balita. May mga tao pang ang sadyang pumunta sa Myriad Laws Academy sa Profound Energy Land para magtanong tungkol kay Alvin. Noong una, nag-alinlangan sila, pero pagkatapos magtanong-tanong sa loob ng akademya, gulat na gulat sila at hindi makapaniwala. Ang bilis ng cultivation ni Alvin ay mas katawa-tawa pa kaysa sa narinig nila. Bukod doon, kinumpirma rin nila na si Alvin ay wala ngang suporta o proteksyon ng mga pinakamakapangyarihang tao at higit sa lahat ay umaasa sa kanyang sarili. Nabigla rin sila sa revelasyon na ito. Nang makabalik sila sa magulong rehiyon kung saan nagtatagpo ang Profound Sanction Battlefield at 2 pang Realm Battlefield, mabilis nilang ikinalat ang balita na lalong nagpasiklab ng kaguluhan. May personal na pumunta at nagkumpirma na si Alvin ay talagang mas bata pa sa 1,000 taong gulang. Nakakatakot. Sabihin mo nga sa akin, mayroon na bang isang halimaw na prodigy na katulad niya dati? Sino ang nakakaalam? Maraming bagay ang nabaon sa mahabang ilog ng kasaysayan. Sa anumang kaso, ang isang tulad niya ay tiyak na magiging napakalakas sa hinaharap hanggat hindi siya namamatay ng maaga. Tiyak na magiging isang napakalakas na kapangyarihan din siya. Dahil walang makapangyarihang pinagmulan si Alvin, tiyak na napakaswerte niya mula noong nasa mundo siya hanggang ngayon. Tiyak na marami na siyang hindi inaasahang engkwentro para makarating sa ganito kalayo. Hindi magiging ganoon kadaling pumatay ng isang taong kasing swerte niya. Napakaraming inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao ang naghahanap sa kanya para patayin siya, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakakita sa kanya hanggang ngayon. Matagal nang walang balita tungkol kay Alvin. Marahil, napatay na siya ng isang inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao. Marahil, hindi naglakas loob ang salarin na ipakalat ang balita dahil natatakot siyang masaktan si Adrian. Posible yan. Samantala, si Alvin, na naghahanap ng liblib na lugar para pumasok sa saradong paglilinang, ay hindi alam na siya ay lalong sumisikat. Matapos pumasok si Alvin sa isang saradong cultivation, isang magulo at nasa katanghaliang gulang na lalaki, nakakaalis lang sa isang lihim na kaharian, ang pumasok sa isang base camp kung saan maraming tao mula sa 6 na kaharian ng mga Diyos ang nagtitipon. Hindi nagtagal ay nabalitaan niya ang tungkol kay Alvin. Si Alvin mula sa ibabang kaharian. Wala pa siyang 1,000 taong gulang, pero nakapag-master na siya ng 2 sa 4 na daw ng langit at lupa, ang sword daw at ang mastery daw. Galing siya sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land. Ang kilalang divine artifact na ginagamit niya ay isang divine sword na naglalabas ng 7 kulay na liwanag. Natigilan si Joshua. Isang espada na naglalabas ng 7 kulay na ilaw.
Hindi ba tiyan ang 7 butas na mahusay na espada na ibinigay ko kay Alvin? Maaari bang patayin siya ng isang taong may parehong pangalan at nakawin ang 7 butas na mahusay na espada? Bulong ni Joshua habang inisip ang asawa ng kanyang pamangkin, kung ang taong pinag-uusapan ng lahat ay siya, kung gayon ay tunay siyang sumusuway sa langit. 4,281. Para kay Joshua, hindi pa gaanong katagal ang lumipas mula nang makilala niya ang asawa ng kanyang pamangkin. Kung tutuusin, para sa kanya, ang 800 taon ay hindi naman ganoon katagal. Ang isang sesyon ng pagsasaka na walang ginagawa ay madaling tatagal ng 800 taon. Nasa makamundong kaharian pa rin siya 800 taon na ang nakalilipas, ngunit ngayon, isa na siyang panimulang kataas-taasang Diyos. Paano ito naging posible? Bagamat umaasa si Joshua na ang taong pinag-uusapan ng lahat ay ang asawa ng kanyang pamangkin, hindi niya kapanipaniwala ang buong pangyayari. Gayunpaman, napakaraming tao ang nag-uusap tungkol dito. Hindi posible para sa napakaraming tao na magsinungaling sa kanya. Bukod dito, walang nakakakilala sa kanya. Bakit sila magsisinungaling sa kanya? Ang mga taong ito ay mula sa 6 na magkakaibang kaharian ng mga Diyos. Paano nagawang magsinungaling sa kanya ang napakaraming tao? Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Natulala si Joshua. Medyo natagalan bago tuluyang bumalik sa katinoan si Joshua at mahinahong pinag-isipan ang bagay na ito. Imposibleng magsinungaling sa kanya ang napakaraming tao, at malabong may mga taong may parehong pangalan ang pumatay sa asawa ng kanyang pamangkin. Naalala niya na ang asawa ng kanyang pamangkin ay isang bihasang eskrimador. Ito ang dahilan kung bakit niya ibinigay sa asawa ng kanyang pamangkin ang 7 butas na mahusay na espada noon. Upang makumpirma ang katotohanan, ang kailangan lang niyang gawin ay makilala ang taong pinag-uusapan ng lahat. Pagkatapos kumalma, naisip ni Joshua sa sarili, subukan natin siyang hanapin. Makukumpirma ko lang ang bagay na ito kapag nakilala ko na siya. Bagamat hindi pa rin kapanipaniwala kay Joshua na may isang taong nakamit ang ganito kalaking bagay sa loob ng 800 taon, ang lahat ay nagpapahiwatig na ang taong pinag-uusapan ng lahat ay ang asawa ng kanyang pamangkin. Sa isa pang bahagi ng magulong rehiyon, na nilikha ng interseksyon ng Divine Sanction Battlefield at ng 2 pang Realm Battlefields. Halos kasabay nito nang marinig ni Joshua ang tungkol kay Alvin, isa pang tao ang nakarinig din tungkol kay Alvin. Hindi maaaring siya iyon, pero masyadong nagkataon lang. Nang unang marinig ni Reggie ang tungkol sa halimaw na prodigy na nagngangalang Alvin, inakala niya nakapareho ng pangalan ng kanyang manugang ang kabilang panig. Noong panahong iyon, naisip pa niya na maganda kung magiging ganito kalakas ang kanyang manugang. Naniniwala siyang tanging isang makapangyarihang tao lamang ang makakapagprotekta ng maayos sa kanyang kawawang anak na babae. Noon, kung ang lalaking mahal niya ay sapat na malakas para iligtas at kilalanin siya, hindi niya kailangang tumakas kasama ang isa pa niyang anak na babae. Para aliwin ang sarili at ilabas ang kanyang galit, sinisi niya ito sa pagiging walang puso. Ang prodigy na ito ay hindi lamang Alvin ang pangalan, kundi siya rin ay mula sa Profound Energy Land at nagmula sa ibabang kaharian. Pareho rin silang mas bata sa 1,000 taong gulang. Talaga bang iisa lang sila? Si Reggie, na hindi pa rin makapaniwala, ay lumingon sa kanyang anak na nakatayo sa tabi niya at nagtanong, "Talia, ano sa tingin mo? Sa tingin mo ba siya iyon?" "Inay," sagot ni Talia, "huwag mong kalimutan ang mga nagawa ng bayaw sa lupain ng malalim na enerhiya." Noong panahong iyon, labis ka ring nagulat. Kahit noong panahong iyon, hindi siya ordinaryo. Paano ngang isang ordinaryong tao ay nakamit ang pagka-Diyos ng ganito kabilis matapos makarating sa lupain ng malalim na enerhiya? Tila naliwanagan si Reggie matapos marinig ang mga salita ni Talia. Tunay nga. Noon, kung hindi niya nakita kung gaano kahusay si Alvin sa Profound Energy Land, paano siya maniniwala na asawa ito ng kanyang anak matapos siyang muling magkatawang tao sa ibabang kaharian? Noong panahong iyon, kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya maniniwala na si Alvin na nagmula sa mundane realm ay makakamit ng ganito kalaki sa Profound Energy Land sa loob lamang ng ilang daang taon. Siguro siya yun.
Ang kanyang likas na talento at kakayahan sa pag-unawa ay higit na nakahihigit sa mga ordinaryong tao, buntong hininga ni Reggie. Gayunpaman, hindi ko pa rin inaasahan na magiging isang simpleng kataas-taasang Diyos siya ng ganito kabilis. Hindi ko akalain na mas malakas siya kaysa sa akin. Natural lamang na alam ni Reggie na mas mahina siya kaysa kay Alvin. Hindi lamang siya isang panimulang kataas-taasang Diyos ngayon, kundi kaya rin niyang patay ng karamihan sa mga nasa gitnang kataas-taasang Diyos. Nay, malamang pumunta rito ang bayaw ko para sa kapatid ko, sabi ni Talia. Halatang halata ito sa kanya. Natural lang, alam din ito ni Reggie. Tumingin siya kay Talia at bumantong hininga, nandito siya kaya makakasiguro ako. Talia, pasensya na. Para mahanap ang kapatid mo, kinailangan mo akong sundan dito at isugal ang buhay mo. Ngayon, hindi lang nandito ang bayaw mo, kundi napakalakas din niya. Hanggat buhay pa si Natalie at nasa Divine Sanction Battlefield, tiyak na maririnig niya ang tungkol sa kanya at hahanapin siya. Hindi tayo magiging kasing husay niya sa paghahanap sa kanya. Umalis na tayo. Hindi tayo makakabuti kung mananatili tayo rito. Dinala ni Reggie si Talia dito upang hanapin si Natalie. Sa kanilang pamamalagi rito, nakaranas sila ng iba't ibang mapanganib na sitwasyon. Bagamat nakakatakas siya sa bawat pagkakataon, hindi nito nabawasan ang takot sa kanyang puso. Wala siyang pakialam kung mamatay man siya, ngunit hindi niya maaaring hayaang mamatay ang kanyang anak na babae. Nababahala siya sa paglalagay ng kanyang anak sa panganib para hanapin ang isa pa niyang anak na babae, ngunit wala talaga siyang pagpipilian. Ngayong nandito na si Alvin at naging mas malakas kaysa sa kanya, nakaramdam ng ginhawa si Reggie. Mas mataas ang posibilidad na matagpuan niya ang kanyang anak kaysa sa kanya. Kaya naman, hindi na niya kailangang manatili pa rito. Gayunpaman, sinabi ni Talia, "Inay, bakit hindi natin hanapin ang bayaw? Maaari nating hanapin ang kapatid na babae ng magkasama." Umiling si Reggie at sinabing, hindi mo na siya kailangang hanapin. Magiging pabigat lang tayo sa kanya. Umalis na tayo. Pagkatapos, nang walang imek, dinala ni Reggie si Talia sa pinakamalapit base camp sa magulong rehiyon at umalis patungo sa isa pang base camp sa labas ng magulong rehiyon sa Divine Sanction Battlefield. Pagkatapos, nilisan nila ang Divine Sanction Battlefield sa pamamagitan ng isang transportation formation. Sa panahong ito, si Alvin ay nasa loob pa rin ng saradong kultibasyon. Hindi niya alam na matapos maging sikat, may ilang taong nakakakilala sa kanya na nakarinig na rin tungkol sa kanya. Hindi niya alam na matalinong inilabas ng kanyang biyenan ang kanyang hipag mula sa magulong rehiyon at sa larangan ng digmaan ng kaharian at hinahanap siya ni Joshua, ang ikatlong tiyuhin ni Kelly mula sa nakaraang buhay nito. Dahil si Alvin ay nasa isang saradong kultibasyon, nabigo si Joshua na matagpuan siya kahit na hinanap niya ang mga lugar kung saan siya huling nakita. Sa huli, tanging ang nagawa na lang niya ay sumuko sa kanyang paghahanap. Teka, dahil ang batang iyon ay dumating sa Divine Sanction Battlefield, ibig sabihin ay maaari rin siyang mapunta sa Divine Offering Land. Bukod pa rito, hindi niya alam na wala si Natalie sa Divine Offering Land. Sigurado si Joshua na hindi alam ng pamilya at mga kaibigan ni Alvin na ang kanyang pamangkin ay pumunta sa larangan ng digmaan ng kaharian. Kaya naman, kahit na muling makasama nila si Alvin, hindi niya malalaman na ang kanyang pamangkin ay pumunta sa larangan ng digmaan ng kaharian. Kaya naman, may posibilidad na si Alvin ay pumunta sa angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay. Dahil dito, mabilis siyang nakaisip ng plano. Aalis na ako ngayon sa magulong rehiyon at sa Realm Battlefield at babalik sa angkan ng Reeds. Sa kasamaang palad, lingid sa kaalaman ni Joshua, matagal nang naririnig ni Alvin ang tungkol sa pagpasok ni Kelly sa larangan ng labanan sa kaharian. Sa halip na malaman ito mula sa kanyang pamilya at mga kaibigan, nalaman niya ito mula kay Renjin mula sa lupain ng malalim na enerhiya. Pagkatapos ng lahat, si Renjin ay kapatid ni Reggie. Natural lang na sinabi ni Reggie kay Renjin ang tungkol dito. Bagamat narinig ni Alvin na pumasok si Kelly sa larangan ng labanan sa kaharian, pumunta rin siya sa angkan ng Reed sa lupain ng banal na alay upang alamin kung nakabalik na si Kelly mula sa larangan ng labanan sa kaharian. Kasabay nito, gusto rin niyang pumunta sa lupain ng angkan ng yon.
Hindi nag-aksaya ng oras si Joshua at pumunta sa base camp sa Divine Sanction Battlefield, bumalik sa Divine Offering Land. Pagdating niya sa Divine Offering Land, dali-dali siyang bumalik sa lupain ng angkan ng Reeds sa Hilaga. Pagkabalik ni Joshua sa angkan ng mga Reeds, nalaman niya na may naghahanap sa kanyang pamangkin. Nakilala na siya ng anak ng kanyang nasasakupan ng mga panahong iyon. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Alvin, ang asawa ni Natalie. Siya nga talaga iyon. Kaya totoo iyon. Napakagaling na bata. Gaano nakatagal? 800 taon pa lang ang nakalipas, pero ang dami na niyang nagawa matapos niyang lisanin ang makamundong kaharian. Natural na labis na natuwa si Joshua matapos niyang makumpirma na ang halimaw na prodigy na narinig niya sa Realm Battlefield ay tunay ngang asawa ng kanyang pamangkin. Tulad ng inaasahan. Paano naging pangkaraniwan ang taong minahal ng pamangkin ko? Talagang maganda ang panlasa ni Natalie. Maya-maya, tumingin si Joshua sa kanyang mga nasasakupan at nagtanong, ibinalik ba ng pinakamatandang binibini ang angkan? Nang marinig ito, nag-aalangan na ekspresyon ang lumitaw sa mga mukha ng mga nasasakupan ni Joshua. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Joshua at nagtanong, sabihin mo nga sa akin. May nangyari ba sa pinakamatandang binibini? Pamilyar si Joshua sa kanyang mga nasasakupan. Base sa kanilang mga ekspresyon, malamang may nangyaring masama sa kanyang pamangkin. Sa pagkakataong ito, isang lalaking nasa katanghaliang gulang sa tabi ni Joshua ang nagsabi ng may ngiting nakangisi, ikatlong guro, kanina lang, nakita ko ang pinuno ng angkan na dinala ang pinakamatandang batang binibini pabalik sa angkan. Gayunpaman, hindi nagtagal, dumating ang pinuno ng angkan na siyon. Pagkatapos noon, wala nang nakakita sa pinakamatandang batang binibini sa angkan. 4,282. Kapatid. Sandaling natigilan si Joshua matapos makinig sa kanyang nasasakupan. Pagkatapos, galit niyang sinabi, talaga bang magpapatuloy siya sa maling landas? Dati, bago pumasok sa larangan ng digmaan sa kaharian, nakilala ni Joshua ang kanyang panganay na kapatid na si Adam. Nang mga panahong iyon, tila nakaramdam ng pagkakasala si Adam kaya inakala niyang hindi napipilitin ni Adam si Kelly. Hindi niya inaasahang maririnig ito pagkatapos niyang bumalik. Kung alam ko lang ito, hindi sana ako pumasok sa Realm Battlefield, sabi ni Joshua, na may panghihinayang. Bagamat marami siyang hindi inaasahang tagumpay sa Realm Battlefield matapos pumunta roon upang hanapin ang kanyang pamangkin, hindi sana siya pupunta roon kung alam niyang mangyayari ito. Hahanapin ko siya. Mabilis na umalis si Joshua, iniwan ang kanyang mga nasasakupan na parang isang bulk zone ng hangin. Bumantong hininga ang lalaking nasa katanghaliang gulang. Wala pa ring tiyaga si Third Master gaya ng dati. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, nang tumingin ang nasa katanghaliang gulang sa likuran ng magulo na si Joshua, makikita ang respeto sa kanyang mga mata. Iniligtas ni Joshua ang kanyang buhay noon, at kung kailangan ni Joshua ang kanyang tulong, magdadalawang isip siyang ibigay ang kanyang buhay para kay Joshua. Pagkatapos umalis, hinanap agad ni Joshua si Adam, ang kanyang panganay na kapatid at ang pinuno ng angkan ng Reeds. Nang makita niya si Adam, nagtanong siya, nasaan si Natalie? Nabalitaan kong ibinalik mo siya sa angkan. Nasaan na siya ngayon? Bahagyang nakasimangot si Adam habang nakatingin sa kanyang naiinip na kapatid. Matanda ka na, pero parang bata ka pa rin. Nakakapagsalita ka ba ng maayos? Dati, nakokonsensya si Adam nang harapin ang kanyang ikatlong kapatid na si Joshua. Kung tutuusin, tila mas mahal ni Joshua ang kanyang anak kaysa sa kanya. Kaya naman, nahihiya siya tuwing binabanggit ni Joshua ang kanyang anak. Gayunpaman, ngayon, hindi na siya nakokonsensya. Kung tutuusin, napagdesisyonan na niyang huwag pilit ng kanyang anak na pakasalan si Octavius ng angkan ng iyon. Lalong nagalit si Joshua nang makita niyang umakto si Adam na parang walang nangyari. Napangisi siyang sinabi, sagutin mo ako. Nasaan si Natalie? Hindi ba siya bumalik? Ibinigay mo ba siya kay Trayvon? Si Trayvon ang pinuno ng angkan ng iyon, at siya rin ang ama ni Octavius. Kakabalik mo lang, pero napakarami mong alam, sabi ni Adam nang may bahagyang ngiti, huwag kang mag-alala.
Hindi ko ibinigay si Natalie sa kanya. Kumunat ang noo ni Joshua. Kung gayon, nasaan si Natalie? Pinalayas mo ba siya pagkatapos niyang bumalik? Pinigilan mo ba siyang makipagkita sa ibang tao? Mahigit 700 taon nang nasa larangan ng digmaan si Kelly sa realm, at mahigit 700 taon na rin mula nang makita siya ni Joshua. Matapos ang mahabang panahon, ang kanyang soul pearl na hawak niya ay naubusan na ng enerhiya, kaya imposibleng makontak niya ito. Sa isang banda, oo, tango ni Adam. Sa isang paraan. Nagalit na naman si Joshua. Anong ibig mong sabihin? Dati, sinabi mo sa akin na hindi mo na siya pipiliting pakasalan ng batang iyon, si Octavius, kung lalabas siyang buhay mula sa realm battlefield. Hindi nawala ang bahagyang ngiti sa mukha ni Adam nang harapin niya ang galit na si Joshua. Huwag kang mag-alala. Ang kasunduan sa kasal ni Natalie at Octavius ay kinansela na. Nangako rin si Trayvon na hindi na niya ito pipiliting pakasalan muli ang kanyang anak. Natigilan ang galit na si Joshua sa mga sinabi ni Adam. Hindi lang kinansela ang kasunduan sa kasal, kundi pumayag din dito si Trayvon. Kailan pa naging ganito kabait si Trayvon? Patuloy na sinabi ni Adam, bukod doon, pagkatapos gumugol ng mahigit 700 taon sa realm battlefield, nabawi ni Natalie ang kanyang cultivation base mula sa kanyang nakaraang buhay. Hindi lang iyon, kundi lumakas din siya. Tiyak na nagkaroon siya ng hindi inaasahang engkwentro sa realm battlefield. Mas masaya ka ba pagkatapos mong marinig ito? Tumawa si Adam. May mga pagkakataon na naiinis siya sa kanyang pangatlong kapatid, ngunit magkapatid naman sila sa huli. Bukod pa rito, alam niyang taos-puso ring mahal ni Joshua ang kanyang anak. Dahil sa lahat ng mga kadahilanang ito, palagi siyang mapagparaya kay Joshua. Kung ibang tao lang ang kumikilos ng walang ingat sa kanya, ang pinuno ng angkan ng Reeds, tiyak na naparusahan na siya. Agad na lumiwanag ang mga mata ni Joshua. Talaga. Sa loob ng maikling panahon, hindi lamang niya nabawi ang kanyang dating cultivation base kundi lumakas din siya. Wala pang ang 1,000 taong gulang si Natalie sa buhay na ito. Mukhang kamangha-mangha ang reinkarnasyon na pamamaraan ng ating angkan. Alam ni Joshua na kapag kumalat ang balita tungkol sa isang intermediate supreme god na wala pang 1,000 taong gulang, tiyak na magdudulot ito ng malaking kaguluhan sa Divine Offering Land at sa iba pang realms of gods. Siyempre naman. Paano magiging simple ang isang sikretong pamamaraan na ipinamana mula sa ating mga ninuno? Buntong hininga ni Adam, gayunpaman, sa kasaysayan ng ating angkan, may ilang mga ninuno na gumamit ng pamamaraang ito bago harapin ang kanilang mga kapigatian sa langit. Sa kasamaang palad, wala ni isa sa kanila ang matagumpay na muling nagkatawang tao. Kasama ang ninunong lumikha ng sikretong pamamaraan na ito, si Natalie ang pangalawang taong nagtagumpay sa kasaysayan ng ating angkan ng Reeds. Gayunpaman, sa totoo lang, kahit si Adam ay hindi 100% sigurado kung ang ninunong lumikha ng sikretong pamamaraan ay matagumpay na muling nagkatawang tao. Tutal, napakatagal na panahon na ang lumipas mula noon. Ipinapalagay lamang niya na nagtagumpay ang ninuno. Umiling si Joshua at sinabing, siguro, nakasalalay ito sa katapangan at determinasyon ng isang tao. Maliban kung sigurado ang isang tao na hindi siya makakaligtas sa kapigatian sa langit, kakaunti ang mga taong maglalakas loob na subukan ang sikretong pamamaraan na ito. Posible na walang sino man na tulad niyan sa ating angkan noon. Umiling din si Adam. Mayroon at walang kakulangan ng mga taong tulad niya sa ating angkan. Marahil, upang matagumpay na magkatawang tao, ang katapangan at determinasyon ay hindi lamang ang salik. Marahil, may mga salik din. Sang-ayon ako, sabi ni Joshua na may pagmamalaking ekspresyon sa kanyang mukha habang tumatango, kung hindi kasama ang ninuno na lumikha ng pamamaraan, hindi lang si Natalie ang magtatagumpay. Tunay ngang pambihira ang pamangkin ko. Nang makita kung gaano ka-proud si Joshua, hindi napigilan ni Adam na sabihin, syempre. Anak ko yan. Anak ko talaga. Kasabay nito, naisip ni Adam sa sarili, pamangkin mo siya, pero anak ko siya. Kung hindi ko siya anak, hindi mo siya pamangkin. Bakit ka nagmamalaki sa harap ko?
Sandali na natigilan ang mayabang na ekspresyon sa mukha ni Joshua bago siya nagsalita, naiinis, anak mo na pala siya ngayon. Paano na yung pinilit mo siyang pakasalan dati? Tapos, pagkatapos niyang matagumpay na magkatawang tao, gusto mo pa rin siyang pilitin noong una. Sa pagsasalita tungkol dito, nagalit muli si Joshua. Hindi nagalit si Adam sa pag-aalsa ni Joshua. Sa halip, bumantong hininga siya, pangatlong kapatid, dapat mong malaman na napilitan din akong mapunta sa isang sulok. Ngumisi si Joshua at malamig na sinabi, alam ko. Pero, hindi ba't sinabi ko na sa iyo? Kung ang angkan ng yun ay talagang matapang na gawin ang sinabi nila at nagawang patayin ang ating ninuno, kapag nabasag na ang soul pearl ng ating ninuno, pupunta tayo sa angkan ng yun at lalabanan sila hanggang kamatayan. Sino ang matatakot sa kanila? Kahit na bumalik ang kanilang ninuno, wala nang masyadong miyembro ng angkan ng yun na matitira pagdating niya. Sisiguraduhin nating hindi makakabangon ang angkan ng yun. Nagdilim ang boses ni Joshua habang patuloy niyang sinasabi, bukod pa rito, sigurado akong hindi maglalakas loob si Trayvon na ituloy ang kanyang mga banta. Magdudulot lamang ito ng pagbagsak ng angkan ng yun, at siya ang magiging pinakamalaking makasalanan sa kasaysayan ng angkan ng yun sa panahong iyon. Alam ko. Iyan ang sinabi ko bilang tugon sa mga banta niya sa pagkakataong ito, at sumuko na rin siya sa pagpilit kay Natalie na pakasalan ang anak niya, sabi ni Adam. Dapat sinabi mo na ito simula pa lang, sabi ni Joshua. Pagkatapos, kumunot ang noo niya at nagtanong, kung gayon, nasaan na si Natalie ngayon? Tumingin si Adam kay Joshua at sumagot ng may katapatan, nasa isang silid na bato siya sa bulwagan ng mga ninuno ng aming angkan ng Reds. Hindi mo na siya makikita o makakausap sa loob ng 1,000 taon. Lumalim ang pagkunot ng noo ni Joshua. Bakit? Ano ang dahilan nito? Bumalik na ang pamangkin ko, pero bawal ko siyang makita at makausap. Sumagot si Adam, ang angkan ng yun. Bagamat pumayag si Trayvon na kanselahin ang kasal, siya at ang angkan ng yun ay hindi handang pabayaan ang bagay na ito ng ganoon kadali. Ang kanyang kondisyon ay makulong si Natalie ng 1,000 taon. Pagkatapos noon, natural na palalayain siya. Tumigil si Adam. Nang makita niyang lumingon si Joshua, sinabi niya, huwag mo nang isipin yan. Kahit na nasa lupain ng angkan si Natalie, hindi mo maaaring baliwalain si Trayvon. Dahil narinig mo na bumalik si Natalie, malamang narinig mo rin na pumunta si Trayvon sa angkan, di ba? Pumunta siya para magtayo ng isang formation sa labas ng silid na bato. Kung may magpalaya kay Natalie o kakausapin si Natalie, maaalerto siya ng formation na iyon. Kung hindi, hihilingin niya sa kanyang ninuno na maghanap ng gulo sa atin. Alam kong pareho lang ang banta. Gayunpaman, hindi naman kalabisan na sumang-ayon sa kahilingan dahil si Natalie ay makulong lamang sa loob ng 1,000 taon. Iginiit niya na ang ating angkan ay dapat managot sa paglabag sa kasunduan sa kasal sa anumang paraan. Gamaan ang ekspresyon ng mukha ni Joshua matapos marinig ang ekspresyon ni Adam. Bagamat walang kahihiyan para kay Trayvon na pagbantaan sila ng kaligtasan ng ninuno ng angkan ng Reds, kapwa naramdaman ni na Adam at Joshua na ang parusang ito ay talagang magaan. Kung tutuusin, ang kasunduan sa kasal ay hindi isang bagay na may kinikilingan lamang. Noon, sumang-ayon ang angkan ng Reds sa panukala ng angkan ng yon. Dahil dito, sila nga ang may kasalanan sa pagtalikod sa kanilang mga salita. Natural lamang na kailangang magbayad ang angkan ng Reds ng halaga para sa pagpapawalang bisa ng kasal, at kung isasaalang-alang ang mas malawak na larawan, ang pagiging nakakulong ng 1,000 taon ay baliwala. Maya-maya, muling sumimangot si Joshua, kapatid, ito lang ba talaga ang hiniling ni Trayvon? Ang hiniling lang niya ay makulong si Natalie ng 1,000 taon. Base sa pagkakaintindi ni Joshua kay Trayvon, hindi ganoon kadaling pakisamahan si Trayvon. Hindi siya ganoon kadaling makipagkompromiso. Talaga bang nag-aalala siya na baka mapatay ng angkan ng Reds ang angkan ng yon? Tumanggaw si Adam. Oo. Siya ang nakaisip nito para mabigyan tayo ng daan palabas. Hindi sinabi ni Adam at wala siyang balak sabihin kay Joshua na gustong patayin ni Trayvon ang kanyang hindi karapat-dapat na manugang.
Sigurado siyang magagalit si Joshua pagkatapos malaman ito. 4,283. Alam ni Adam na nakilala ni Joshua, ang kanyang ikatlong kapatid, ang kanyang hindi karapat-dapat na manugang. Alam din niya na dahil sa ugali ni Joshua, tiyak na tututulan ni Joshua ang kanyang desisyon na tulungan ang angkan ng iyon na harapin ang kanyang hindi karapat-dapat na manugang. Kaya naman, hindi niya binanggit ang bagay na ito. Kung hindi, maghahanap lang siya ng gulo. Narinig din ni Adam ang mga kamakaiang chismis mula sa magulong rehiyon kung saan kabilang ang Divine Sanction Battlefield. Narinig niya ang tungkol kay Alvin, isang simpleng Supreme God na ang lakas ay halos kapantay o kapantay ng mga nangungunang Intermediate Supreme God at kayang pumatay ng karamihan sa mga Intermediate Supreme God. Higit sa lahat, hindi pa napapatatag ng kabilang partido ang kanyang cultivation. Narinig din ni Adam na ang kabilang partido ay wala pang ang 1,000 taong gulang at nagmula ito sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land, isang puwersang may pinakamataas na ranggo. Nang marinig ni Adam ang lahat ng mga chismis na ito, nahulaan na niya na ang kabilang panig ay ang kanyang hindi karapat-dapat na manugang. Ang kanyang manugang ay mas mapangahas pa kaysa sa sinabi sa kanya ni Trayvon. Sayang, gaano man kagaling ang kanyang manugang, pakiramdam ni Adam ay wala siyang ibang magawa kundi tulungan si Trayvon na maalis ang kanyang manugang. Hindi niya handang isugol ang kaligtasan ng ninuno ng angkan ng Reeds para sa kanyang manugang. Kung may mangyari, siya talaga ang magiging pinakamalaking makasalanan sa kasaysayan ng angkan ng Reeds. Ang tanging magagawa ko lang ay huwag akong kumilos at pigilan ang mga miyembro ng angkan ng Reeds na harapin siya. Makikipagtulungan lang ako sa kanya para akitin si Alvin palabas. Bilang pinuno ng angkan ng Reeds, matagal nang nasanay si Adam sa kamatayan at paggawa ng mahihirap na desisyon. Gayunpaman, hindi naman siya lubos na walang puso. Kung hindi dahil sa kaligtasan ng ninuno ng angkan ng Reeds, hindi sana siya pumayag na tulungan ang angkan ng iyon na harapin si Alvin. Kahit papaano, si Alvin ang lalaking minahal ng kanyang anak. Sayang, wala na talaga siyang ibang pagpipilian. Bumantong hininga si Adam nang maisip niya ang bagay na ito. Samantala, bumuti ng husto ang pakiramdam ni Joshua matapos makumpirma na ang hiniling lamang ng angkan ng iyon ay makulong ang kanyang pamangkin sa loob ng 1,000 taon. Aniya, lilipas ang 1,000 taon sa isang kisap mata lamang. Pagkatapos niyan, makikita ko na si Natalie. Hindi tulad noong kara-rating lang niya, isang ngiti ang makikita sa mukha ni Joshua sa sandaling ito. Gayunpaman, nang makita niyang nakatitig sa kanya ang kanyang kapatid, nawala ang kanyang ngiti, at sinabi niya ng diretso ang mukha, hindi ko talaga alam kung ano ang nakita mo sa Octavius na iyon. Hindi maihahambing ang batang iyon kay Natalie. Hindi siya karapat-dapat sa kanya. Tanging ang asawa ni Natalie lamang ang karapat-dapat sa kanya. Isang mapangasar na ekspresyon ang lumitaw sa mukha ni Joshua pagkatapos niyang magsalita. Para bang hinihintay niyang tanungin siya ni Adam kung bakit niya sinabi ang mga salitang iyon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nang makita niyang kalmado lamang siyang tinitingnan ni Adam, hindi na niya napigilan ang sarili at nagtanong, "Ikaw? Bakit hindi ka mausisa sa sinabi ko?" Paanong hindi alam ni Adam ang iniisip ng kapatid niya? Sabi niya, "Nabalitaan ko na yan." Nagpatuloy si Adam sa pagsasalita, "Ilang araw na ang nakalipas, nabalitaan ko na isang walang kapantay na prodigy na wala pang 1,000 taong gulang ang lumitaw sa gulong rehiyon kung saan kabilang ang Divine Sanction Battlefield." Matapos marinig ang kanyang pangalan at ang kanyang pinagmulan, nahulaan ko ang kanyang pagkakakilanlan. Tumango siya bago nagpatuloy sa pagsasalita, napakahusay niya talaga. Wala pang 1,000 taon ang lumipas mula nang umalis siya sa makamundong kaharian, ngunit napakarami na niyang nakamit. Kahit ang prodigy na iyon mula sa Ningkla na kinikilala bilang pinakamalakas sa mga nakababatang henerasyon ay hindi kayang tapatan niya. Kung hindi nakialam ang pinakamataas na makapangyarihang nilalang mula sa Ningklan, mamamatay na sana ang prodigy na iyon mula sa Ningklan. Sa anumang kaso, mabuti na lang at hindi siya pinatay ni Alvin. Kung hindi, mamamatay na sana siya sa magulong rehiyon. Umiling si Adam at sinabing, hindi pa nga siya 1,000 taong gulang. Normal lang na matapang at padalos-dalos siya sa edad niya.
Marahil, naging kampante siya dahil sa maayos niyang paglalakbay sa realm battlefield kaya hindi niya naisip kung gaano kadelikado sa magulong rehiyon. Ang kaalaman ni Adam ay hindi mas mababa kaysa kay Joshua. Ngumisi si Joshua at sinabing, paano kung nagkamali siya? Noong kasing edad mo siya, wala ka pa ring gaanong kagaling gaya niya. Sumulyap si Adam kay Joshua at mahinahong sinabi, minsan, isang pagkakamali lang ang kailangan para masira ang isang tao. Sumagot si Joshua, napakaswerte ng pamangkin ko. Kahit sa mga sitwasyong walang pag-asa, kaya niyang baliktarin ang mga bagay-bagay. Ganoon din si Natalie. Tingnan mo kung gaano siya kaswert. Matagumpay siyang nagkatawang tao. Hindi lang iyon, sa loob ng wala pang 1,000 taon, naging isang intermediate supreme god siya, at ang kanyang lakas ngayon ay higit pa sa kanyang nakaraang buhay. Kung ako ang tatanungin mo, kahit si Yoren mula sa Ning Clan ay mas mababa sa pamangkin ko. Tutal, hindi pa rin nagiging isang intermediate supreme god si Yoren. Hindi pinabulaanan ni Adam ang mga sinabi ni Joshua. Sa halip, isang ekspresyon ng pagkagulat ang lumitaw sa kanyang mukha habang nilinggan niya si Joshua at nagtanong, pangalawang kapatid. Bakit ka bumalik? Pangalawang kapatid. Biglang lumingon si Joshua nang marinig ang mga salita ni Adam. Gayunpaman, nang lumingon siya, tila may napansin siya, at agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Adam, ikaw. Bago pa matapos magsalita si Joshua, pinigilan siya ng isang napakalakas na enerhiya at nawala ng malay. Kasunod nito, ikinulong siya sa isang kilalang banal na artifact. Nang sa wakas ay nagkamalay si Joshua, madilim ang kanyang ekspresyon habang nagtatanong, Adam. Anong ginagawa mo? Bumantong hininga si Adam, pangatlong kapatid, magiging tapat ako sa iyo. Sa katunayan, bukod sa paghiling na makulong si Natalie, hiniling din ng angkan ng iyon na makulong ka. Alam nila na si Alvin ay nasa Divine Sanction Battlefield. Iniisip nila na nakakamit niya ang napakaraming kamangha-manghang gawa dahil hinanap mo siya noon at binigyan mo siya ng ilang bagay para matulungan siya. Palalayain kita pagkatapos ng 1,000 taon. Saway ni Joshua, kalokohan. Noon, isang kilalang divine artifact lang ang ibinigay ko sa kanya. Isa pa, ang kilalang divine artifact na iyon ay wala man lang kaluluwa ng artifact. Umasa siya sa sarili niya para makarating sa kinalalagyan niya ngayon. Wala akong kinalaman doon. Pangatlong kapatid, manatili ka lang dyan. Gaya ng sabi mo, lilipas ang 1,000 taon sa isang kisap mata, sabi ni Adam. Pagkatapos, nang hindi na hinintay ang sagot ni Joshua, isinara ni Adam ang Spatial Divine Artifact. Nang maramdaman niyang nanginginig ang espasyo sa Spatial Divine Artifact, ikinonekta niya ang guarding formation ng angkan ng reed sa Spatial Divine Artifact. Kasunod nito, agad na tumigil sa pagyanig ang espasyo. Si Joshua, na nahihirapang kumawala, ay sumuko na lamang sa sandaling ito. Galit niyang sinabi, Adam, kapag nakalabas ako, hindi kita bibitawan. Susunugin ko ang kwarto mo. Susunugin ko rin. Patuloy na pinagalitan at minura ni Joshua hanggang sa maubusan siya ng hininga. Matapos tumahimik, nagsimula siyang mag-alala. Batay sa mga salita ni Adam, nalaman na ng angkan ng iyon ang tungkol kay Alvin. Tila nakalimutan niya na sinabi niya kay Adam kung gaano kaswert si Alvin na kaya nitong baguhin ang mga bagay-bagay kahit gaano pa ito kawalang pag-asa. Sana mag-ingat siya. Sa lakas niya ngayon, hindi pa rin sapat iyon para harapin ang angkan ng iyon. Tunay ngang hiniling ng angkan ng iyon na ikulong si Joshua. Gayunpaman, hindi sinabi ni Joshua ang dahilan. Hiniling ni Trayvon na ikulong si Joshua dahil ayaw niyang masira ni Joshua ang plano niyang akitin si Alvin at patayin si Alvin pagkatapos magsara ang realm battlefield. Tunay nga, tiyak na masisira ni Joshua ang plano kung alam niya kung ano ang mangyayari. Muli, ginamit ni Trayvon ang parehong banta. Sinabi niya na kung sisirain ni Joshua ang kanyang plano at mabibigo siyang patayin si Alvin, ituturing niyang nilabag ng angkan ng reeds ang kanilang kasunduan. Sa huli, tanging ang pagsang-ayon ni Adam sa kahilingan ni Trayvon ang nagawa. Bilang kapatid ni Joshua, alam din niya na ang tanging paraan para maiwasan ang pagsira ni Joshua sa plano ay ang pagkulong kay Joshua. Ang angkan ng iyon sa hilagang kanluran.
Dahil narinig na ni Adam, ang pinuno ng angkan ng Reeds, ang tungkol sa walang kapantay na kababalaghan sa magulong rehiyon na tina-target ng mga inapo ng mga pinakamakapangyarihang tao, paanong hindi ito nalaman ng angkan ng yun? Matapos matanggap ang balita, bahagyang hindi mapakali si Trayvon. Kinumpirma niya na ang walang kapantay na prodigy ay ang taong muntik nang pumatay sa kanyang anak noon. Batay sa balitang natanggap niya, mas lumakas si Alvin simula noong huli silang nagkita. Gaano na katagal? Lumakas na naman siya. Si Trayvon, na karaniwang kalmado, ay nahihirapang manatiling kalmado sa sandaling ito. Si Octavius, na nakatanggap din ng balita at pumunta upang hanapin ang kanyang ama, ay nagsabi, "Ama, si Alvin ay nasa magulong rehiyon ng Divine Sanction Battlefield ngayon. Malamang na hindi niya alam na umalis na ang pinsan ko sa Realm Battlefield. Ama, bakit hindi na lang tayo magpadala ng mga tao sa magulong rehiyon para patayin siya?" Madilim ang ekspresyon ni Octavius sa sandaling ito. Tutal, malaki ang hinanakit niya kay Alvin. Dati, mataas at makapangyarihan siya, at si Alvin ay kasing walang halaga ng isang langgam. Gayunpaman, matapos siyang muntik nang mapatay ni Alvin, sa kanyang pagkagulat, lumaki at nalampasan siya ng langgam. Dati, medyo kumalma si Octavius matapos malaman na plano ng kanyang ama na akitin si Alvin at patayin si Alvin. Gayunpaman, matapos matanggap ang pinakabagong balita mula sa Divine Sanction Battlefield na mas lumakas si Alvin, nagsimula siyang magpanik muli. Muli, pinagsisihan niya ang hindi pagpatay kay Alvin noong siya ay nasa mundong mundo. Nang makita ang reaksyon ng kanyang anak, kumunot ang noo ni Trayvon. May bahid ng pagkadismaya ang makikita sa kanyang mga mata habang sinasabi niya ito sa malalim na boses, "Kumalma ka. Masyado kang emosyonal. Sa tingin mo ba ay madali lang siyang patayin sa magulong rehiyon? Sigurado akong narinig mo na rin na may isang grupo ng mga inapo ng mga Supreme Powerhouse na naghahanap sa kanya ngayon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila siya nahahanap. Sa kanila, marami sa kanila ang umupa ng mga advanced Supreme Gods para tulungan sila." Sandali na tumigil si Trayvon bago nagpatuloy sa pagsasalita, "Bukod pa rito, matagal nang walang balita tungkol kay Alvin. Patay na siya at walang nakakaalam, o kaya naman ay nasa isang saradong cultivation." Maaasam na tanong ni Octavius, "Ama, ano sa palagay mo? Sa tingin mo ba ay patay na siya o buhay pa?" Mahinahong sumagot si Trayvon, "Malaki ang posibilidad na buhay pa siya. Paanong ganoon kadaling mamatay ang isang halimaw na prodigy na tulad niya? Bukod pa rito, pagkatapos niyang malapit ng mamatay, mas magiging maingat pa siya." Ito ang unang pagkakataon na narinig o nakita ni Trayvon ang isang napakalaking kababalaghan. Bukod pa rito, ang kabilang panig ay nagmula sa makamundong kaharian at wala pa sa 1,000 taong gulang. Naging hindi maganda ang ekspresyon ni Octavius nang marinig niya ang mga sinabi ni Trayvon. Galit niyang sinabi, "Hindi ko talaga alam kung ano ang iniisip ni Yoren ng Ning Clan. Muntik na siyang patayin ni Alvin, pero iniligtas niya ang buhay ni Alvin." Pagkatanggap pa lang ni Octavius ng balita tungkol sa insidenteng iyon, libu-libong beses na niyang isinumpa si Yoren. Kung hindi nakialam si Yoren, malamang ay namatay na si Alvin. 4,284. Sa katunayan, hindi lang si Octavius ang naguluhan sa ginawa ni Yoren. Tuwing makakatagpo si Yoren ng isang kakilala sa magulong rehiyon, na nabuo dahil sa interseksyon ng Divine Sanction Battlefield at dalawa pang Realm Battlefield, lagi nilang tinatanong, "Yoren, nabalitaan kung muntik ka ng patayin ni Alvin noon at ang ninuno ng iyong Ning Clan ay nagbayad ng malaking halaga para iligtas ang buhay mo. Kahit hindi mo itinuturing na kaaway si Alvin, dapat ka pa ring magkimkim ng sama ng loob sa kanya, tama ba? Bakit ka sumulong para iligtas ang buhay niya?" Nang maharap sa ganoong tanong, nanatiling pareho ang sagot ni Yoren. "Bago ko siya malampasan at matalo, hindi ko muna siya hahayaang mamatay kung kaya ko lang." Para kay Yoren, ang paghampas at pagtalo kay Alvin ay naging kanyang obsesyon. Ang obsesyon na ito ay nakatulong sa kanya upang mabilis na umunlad sa kanyang cultivation, at ngayon ay kalahating hakbang na lang ang layo niya sa pagpasok sa kaharian ng isang intermediate Supreme God. Kung mayroon pa siyang isa pang hindi inaasahang engkwentro, walang duda na makakalusot siya ng maayos.
Kahit na walang hindi inaasahang engkwentro, makakalusot siya sa loob ng 10 taon depende sa kanyang obsesyon na malampasan si Alvin. Kung mamatay si Alvin bago niya ito magawa, mawawala ang kanyang pinagmumula ng motibasyon. Kung wala ang motibasyon, hindi siya sigurado na makakapasok siya sa kaharian ng isang intermediate supreme god sa loob ng 10, 20, o 30 taon ng walang hindi inaasahang engkwentro. Alvin, sana'y mabuhay ka pagkatapos ng insidenteng iyon. Maghintay ka lang. Tatalunan kita at babawiin ko ang aking dating kaluwalhatian. Sa katunayan, hindi gaanong maraming tao ang nang-ahas na magchismis tungkol kay Yoren, at marami ring tao ang nag-akala na ang kanyang pagkatalo kay Alvin ay isa lamang chismis na maaaring hindi totoo. Gayunpaman, si Yoren mismo ay nakaramdam na parang naging katatawanan siya matapos siyang matalo ni Alvin at ang tanging paraan para matubos niya ang kanyang sarili ay ang malampasan at talunin si Alvin. Natural na walang kaalam-alam si Alvin sa mga iniisip ni Yoren. Sa oras na ito, handa na siyang lumabas mula sa kanyang saradong paglilinang. Malaki ang kanyang pag-unlad, at kung magpapatuloy siya sa paglilinang ngayon, magiging balewala lamang ang pag-unlad. Kaya naman, naisip niya na mas makabubuti para sa kanya na iwanan ang kanyang saradong paglilinang. Marahil, makakahanap siya ng pagkakataon para sa karagdagang mga pagpapabuti. Parang malayo pa ang lalakbayin ko para tuluyang mapatatag ang aking cultivation base sa kaharian ng isang simpleng supreme god. Bagamat ilang taon nang nasa closed-door cultivation si Alvin, hindi siya nasiyahan sa kanyang pag-unlad. Sa katunayan, labis siyang hindi nasiyahan sa mga pag-unlad na nagawa niya. Maituturing na mabilis ang kanyang bilis ng paglilinang, ngunit hindi naman ganoon kalaki ang kanyang pag-unlad. Ilang taon na ang nakalilipas, dumanas siya ng matinding pressure, at ang pressure ang nagtulak sa kanya upang mabilis na umunlad pagkatapos niyang pumasok sa closed-door cultivation. Gayunpaman, ngayong wala na ang pressure, bumagal din ang kanyang pag-unlad. Makakakuha pa rin ako ng mga battle merit sa pamamagitan ng pagpatay sa mga tao sa magulong rehiyon para magbukas ng isang lihim na kaharian. Mag-iipon ako ng mga battle merit at magbubukas ng isang lihim na kaharian. Dati, ang aking mga battle merit ay nagbigay daan sa akin na magbukas ng isang lihim na kaharian para sa isang tao. Doon ko nakilala si Yoren. Susubukan kong mag-ipon ng kaunti pang mga battle merit sa pagkakataong ito at magbukas ng isang lihim na kaharian para sa maraming tao. Kailangan ng mas maraming battle merit para magbukas ng isang lihim na kaharian na maaaring tumanggap ng mas maraming tao. Kung mas maraming tao, tiyak na mas maganda ang mga gantimpala. Mabilis na nakahanap si Alvin ng bagong layunin. Habang nagtatrabaho siya patungo sa kanyang layunin, natural na hindi niya nakalimutan ang kanyang asawa. Si Kelly, ang kanyang biyenan. Si Reggie, at ang kanyang hipag. Si Talia. Hinahanap pa rin niya ang tatlo sa magulong rehiyon. Alam niyang malawak ang magulong rehiyon, at ang paghahanap sa kanila ay hindi naiiba sa paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Sa huli, alam niya na ang lahat ay nakasalalay sa kapalaran. Pupunta muna ako sa base camp at titingnan ko kung tina-target pa rin ako ng mga inapo ng mga supreme powerhouses. Alam ni Alvin na hindi siya maaaring manatili sa isang lugar ng matagal at kailangan niya maging maingat. Ang base camp ay isang magandang lugar upang suriin kung ang mga inapo ng mga pinakadakilang makapangyarihang grupo ay naghahanap pa rin sa kanya. Bukod doon, gusto rin niyang malaman kung ano ang kasalukuyang sitwasyon sa magulong rehiyon. Medyo umaasa rin si Alvin na makakasalubong niya sina Kelly, Reggie, o Talia sa base camp. Naglakbay si Alvin ng ilang araw bago siya nakarating sa pasukan ng pinakamalapit na base camp. Minsan na siyang napadaan sa base camp na ito. Mukhang kakaunti lang ang mga base camp sa magulong rehiyon. Gayunpaman, maraming pasukan at labasan ang mga base camp. Isa lamang ang pasukan na ito sa marami. Hindi mahalaga kung saang realm of gods nagmula ang isang tao, malaya siyang makakapasok sa lahat ng base camp. Tumingin si Alvin sa pasukan ng base camp, na isang harang na naglalabas ng asul na liwanag. Hindi makita ang base camp. Alam niyang wala ang base camp sa likod mismo ng pasukan. Kahit na 2 tao ang gumamit ng iisang pasukan, hindi ibig sabihin na ipapadala sila sa iisang base camp.
Ang mga pasukan ng mga base camp ay hindi nakatakda sa isang partikular na base camp. Ang destinasyon ay patuloy na nagbabago. Kahit na magkahawak kamay ang tatlong tao at pumasok sa pasukan, may posibilidad pa rin na ipadala sila sa iba't ibang base camp. Dahil dito, maraming taong magkasamang naglalakbay ang hindi pupunta sa mga base camp maliban na lang kung sila ay nasa panganib. Tutal, malaki ang posibilidad na magkahiwalay sila. Ang mga labasan ng mga base camp ay gumana sa parehong paraan. Ang isa ay ililipat sa iba't ibang lokasyon pagkatapos umalis sa mga base camp. Marahil, ang tanging paraan upang matiyak na mananatili ang sama-samang grupo ng isang tao ay sa tulong ng isang kayamanan o pamamaraan ng isang supreme powerhouse. Upang magawa ito, kailangang magkasundo ang lahat. Halimbawa, ang inapo ng Supreme Powerhouse, na nakapagtipon ng mahigit 100 ng Intermediate Supreme Gods upang harapin si Alvin noon, ay nagtataglay ng mga paraan na iniwan sa kanya ng kanyang ninuno upang matiyak na ang lahat ng nasa kanyang grupo ay mananatili ng magkakasama kapag pumapasok at lumalabas sa isang base camp. Sige, pumasok na tayo. Pagkalipas ng ilang sandali, pumasok si Alvin sa pasukan. Sandaling dumilim ang kanyang paningin, at nang bumalik ang kanyang paningin, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang malawak na base camp. Para maiwasan ang gulo, binago ni Alvin ang kanyang anyo. Dahil dito, walang pumansin sa kanya pagdating niya sa base camp. Sa katunayan, kahit ang isang simpleng kataas-taasang Diyos ay makakakita sa kanyang pagbabalat kayo kung siya ay sinuri nila gamit ang kanilang banal na kamalayan, lalo na ang mga intermediate at advanced na kataas-taasang Diyos. Gayunpaman, ang mga base camp ay medyo mapayapa, at napakakaunting mga tao ang susuri sa iba gamit ang kanilang banal na kamalayan sa mga base camp. Ang pagsuri sa ibang tao gamit ang banal na kamalayan ay isang mapanghamon at nakakasakit na gawain, kung tutuusin. Marahil, kung ang kabilang partido ay isang ordinaryong cultivator lamang, walang magiging problema. Gayunpaman, kung hindi sinasadyang masuri ng isang tao ang isang taong may magandang background, tiyak na mapapahamak siya. Pagpasok sa base camp, medyo nag-aalala pa rin si Alvin na baka mabunyag ang kanyang pagbabalat kayo. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na masyado pala siyang nag-iisip. Tutal, hindi lang naman malawak ang base camp, hindi rin gaanong marami ang tao. Bukod dito, mayroon ding ilang taong nakabalat kayo sa mga base camp. Hindi nagtagal, isang boses ang pumukaw sa atensyon ni Alvin. Hoy, sa tingin mo ba ay patay na si Alvin mula sa Myriad Laws Academy ng Profound Energy Land gaya ng haka-haka ng ilan? O sa tingin mo ba ay nakahanap lang siya ng magandang lugar na mapagtatagwan? Hindi kalayuan kay Alvin, maraming tao ang nagtipon upang magsalita. Nang marinig ang mga salitang iyon, medyo nagulat si Alvin. Hindi niya inaasahan na matutuklasan ang kanyang pinagmulan. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, naisip niya na natural lamang na mabunyag ang kanyang pinagmulan. Kung tutuusin, hindi naman mahirap para sa mga inapo ng mga Supreme Powerhouse na malaman ang mga bagay na iyon kahit walang direktang tulong ng mga Supreme Powerhouse. Patuloy na nakikinig si Alvin sa usapan. Natuklasan niya na bukod sa kanyang pinagmulan, nalaman din ng mga tao na wala pa pala siyang 1,000 taong gulang. Hindi lang iyon, kumalat na rin ang balita tungkol sa kanyang mga engkwentro kay Yoren. Hoy, sa tingin mo ba ay talagang nagawa ni Alvin na talunin si Yoren? Sa tingin ko hindi. Sa palagay ko rin ay hindi. Gayunpaman, ang pinsan ko ay pamilyar sa isang inapo ng isang Supreme Powerhouse. Ayon sa taong iyon, totoo na nagawa ni Alvin na talunin si Yoren. Noong panahong iyon, ang Supreme Powerhouse mula sa Ning Clan ay kinailangang makialam upang iligtas ang buhay ni Yoren, at siya ay pinarusahan dahil dito. Pinarusahan. Sino ang makakaparusa sa isang napakalakas na tao? Maraming tao ang naguluhan sa pangyayaring ito, at inulit din ng ilang taong nakausap ni Yoren ang kanyang sagot sa iba. Umiling si Alvin. Hindi ko inaasahan na pinag-uusapan pa rin ito ng mga tao pagkatapos ng napakaraming taon. Habang naglilibot si Alvin sa base camp, narinig niya ang mga taong nag-uusap tungkol sa iba't ibang paksa. Gayunpaman, masasabing siya ang paksa ng karamihan sa mga talakayan.
Nalaman din ni Alvin na maraming inapo ng mga Supreme Powerhouse ang sumuko na sa paghahanap sa kanya upang maghanap ng mga hindi inaasahang engkwentro. Tutal, karamihan sa kanila ay mayroon lamang isang Supreme Powerhouse sa kani-kanilang puwersa, at maraming mga hindi inaasahang engkwentro, na matatagpuan lamang sa Realm Battlefield, na hindi maibibigay ng kani-kanilang Supreme Powerhouse. Ang mga natatanging hindi inaasahang engkwentrong ito ay inilagay sa Realm Battlefield sa ilalim ng sama-samang pagsisikap ng isang grupo ng mga Supreme Powerhouse upang linangin ang mga mahuhusay na junior. Bukod doon, narinig din ni Alvin ang tungkol sa mahiwagang outer boundary, na sandali na niyang narinig noon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa God-defying world na binubuo ng 18 realms of gods, 81 Devata realms, at hindi mabilang na mga mundong realms. 4,285. 81 Devata realms at 18 realms of gods, nagkataon lang ba ito, o sadyang kaayusan? Hindi maiwasan ni Alvin na magtaka matapos niyang makumpirma na ang heaven-defying world, na kinabibilangan niya, ay binubuo ng 18 realms of gods, 81 Devata realms, at hindi mabilang na mga mundong realms. Bukod doon, ang outer boundary ay dapat nasa labas ng God-defying world. Ang mga independenteng espasyo na nilikha ng mga Supreme Powerhouse at iba pang powerhouse ay hindi matatag, ngunit itinuturing din ang mga ito na mga realm kasama ng mga little world sa mga katawan ng mga powerhouse. Ang mga realm na ito ay natural ding bahagi ng God-defying world. Parang mas malaki ang mundong ito kaysa sa inaakala ko. Nagbago ang pananaw ni Alvin sa mundo matapos malaman ito. Dati, inakala niyang ang mundong kinalalagyan niya ay ang tanging mundo. Ngunit, ngayon, naisip niya na maaaring hindi ito palaging totoo. Marahil, ang mundo ng mga sumusuway sa Diyos ay isa sa maraming mundo. Ang mundong sumusuway sa Diyos ay may sariling mundo. Sa isang paraan, ito ay katulad ng kung paano ang daigdig, kung saan ito nagmula sa nakaraang buhay, at ang mga lugar sa labas ng daigdig ay itinuturing na isang mundo. Limitado ang kaalaman ni Alvin tungkol sa mundo ng mga Diyos na sumusuway at sa panlabas na hangganan. Limitado lamang ito sa kanyang narinig, at hindi niya ito tinanong kahit kanino tungkol dito. Gayunpaman, ang kanyang mga natutunan sa ngayon ay labis na ikinagulat niya kaya't sandali siyang nawala ng malay. Natural lamang iyon dahil binago ng mundo ng mga Diyos na sumusuway at sa panlabas na hangganan ang kanyang pananaw sa mundo. Hindi ako maaaring magpatuloy ng ganito. Kung hindi, maaapektuhan ang aking cultivation. Hindi lang iyon, tuluyan na akong nawala ng interes sa pag-iipon ng mga battle merits para magbukas ng isang secret realm ngayon. Ang gusto ko na lang gawin ngayon ay matuto ng higit pa tungkol sa God-defying world at sa outer boundary. Mas mabuting iwanan ko muna ang magulong rehiyon at ang realm battlefield. Sa huli, ang pagkabigla at kalituhan mula sa pagkaalam tungkol sa God-defying world ay labis na nagdesisyon si Alvin na pansamantalang umalis sa magulong rehiyon at sa realm battlefield. Pagkatapos umalis sa Divine Sanction Battlefield, tumawid si Alvin patungo sa Profound Zen Battlefield. Mula sa Profound Zen Battlefield, bumalik siya sa Profound Energy Land. Nang dumating si Alvin sa lupain ng malalim na enerhiya, pakiramdam niya ay parang isang buhay na ang lumipas mula noong huling beses na narito siya. Dati, iniwan niya ang lupain ng malalim na enerhiya kasama ang kanyang ikatlong nakatatandang kapatid, si Yu Chen. Noong panahong iyon, isa lamang siyang advanced na Emperor of Gods. Sa isang kisap mata, lumipas ang mga dekada, at ngayon ay isa na siyang panimulang Supreme God. Bagamat ang Myriad Laws Academy ay isa lamang matibay na puwersang Supreme Rank, matagal na itong umiiral tulad ng mga pangunahing puwersang Supreme Rank. Malamang na napakamaalam ng Academy Master. Hindi nag-aksaya ng oras si Alvin at bumalik sa Myriad Laws Academy pagkarating sa Profound Energy Land. Bagamat maaari siyang bumalik ng lantaran, pinili niyang maging maingat. Kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagiging nasa magulong rehiyon ng Divine Sanction Battlefield, at malamang ay narinig din ito ng mga tao at puwersa rito, kabilang ang Lone Primordial Spirit Congregation. Noong nakaraan, ang Lone Primordial Spirit Congregation ay kailangan lamang magpadala ng isang simpleng Supreme God para patayin siya.
Gayunpaman, ngayon, kahit na ang isang mas malakas na Intermediate Supreme God ay hindi makakapagbanta kay Alvin. Sa katunayan, kahit na ang pinakamakapangyarihang Intermediate Supreme God ay maaaring hindi siya mapigilan sa pag-alis ng walang tulong. Tanging isang Advanced Supreme God lamang ang makakapigil sa kanya. Iisa lamang ang mas mataas na kataas-taasang Diyos sa kongregasyon ng Lone Primordial Spirit. Kikilos lamang siya kung makukumpirma niya ang lokasyon ni Alvin. Imposible para sa kanya na maghintay sa labas ng Myriad Laws Academy para lumitaw si Alvin. Bukod doon, inakala ng lahat na si Alvin ay nasa magulong rehiyon pa rin sa Divine Sanction Battlefield. Dahil dito, imposible para sa Lone Primordial Spirit Congregation na magpadala ng kanilang mga tauhan upang maghintay sa kanya sa labas ng Myriad Laws Academy. Gayunpaman, dahil sa malapit na kamatayan ni Alvin noon, naging maingat na siya ngayon. Kahit gaano pa ito kaligtas, itinago pa rin niya ang kanyang anyo nang bumalik sa Myriad Laws Academy. Tinanggal lamang niya ang kanyang pagbabalat kayo nang makapasok siya sa Myriad Laws Academy. Samantala, ang mga nagpapatrulyang matatanda ang unang nakapansin kay Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, lahat sila ay nagulat. Si Alvin. Bumalik na siya. Bumalik na siya. Hindi ba't nasa magulong rehiyon siya ng Divine Sanction Battlefield? Alvin, isa ka na talagang simpleng kataas-taasang Diyos ngayon. Nabalitaan kong naging isang simpleng kataas-taasang Diyos lamang siya kamakailan, ngunit mas malakas na siya kaysa sa karamihan ng mga kataas-taasang Diyos na nasa pagitan ng mga kataas-taasang Diyos. Kahit na ang mga kataas-taasang Diyos na itinuturing nating malalakas ay maaaring hindi kayang tapatan niya. Bukod sa ilan sa ating mga Vice Academy Masters, sa palagay ko ay wala nang ibang Intermediate Supreme God sa ating akademya ang makakapantay sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita ng pagbabalik ni Alvin sa Myriad Laws Academy. Maraming guro at estudyante ang sabik na makilala si Alvin na naging isang simpleng kataas-taasang Diyos. Karamihan sa kanila ay nakarinig din na muntik na niyang mapatay ang isang inapo ng isang kataas-taasang makapangyarihang tao sa Divine Sanction Battlefield at hindi na makapaghintay na tanungin siya tungkol dito. Sa kasamaang palad, nang sumugod sila palapit, labis silang nadismaya. Nasaan si Senior Brother Darfield? Nasaan si Kuya Darfield? Samantala, si Alvin ay bumalik na sa malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Pagdating ni Alvin, may narinig siyang boses na nagsasabing, "Junior Brother, nakabalik ka na rin sa wakas. Matagal na kayong wala ni Third Senior Brother. Medyo bumuti ang cultivation ko nitong mga nakaraang araw. Halika at makipag-sparring sa akin. Huwag kang mag-alala. Magiging magaan lang ang loob ko sa iyo, at hindi kita sasaktan." Ang boses ay kay Clarissa, ang pang-apat na nakatatandang kapatid ni Alvin. Dati, nakapasok siya sa kaharian ng isang simpleng kataas-taasang Diyos sa Trial of Gods. Hindi lang iyon, tuluyan din niyang pinatatag ang kanyang cultivation base noong panahong iyon. Lumipas ang mga dekada mula noon, at natural na mas malakas siya kaysa dati. Bigla, tila may natuklasan si Clarissa, at nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. "Junior Brother, ikaw, nakalusot ka rin at nakapasok sa kaharian ng isang simpleng Supreme God." Ngumiti si Alvin at tumango. "Ikaw. Hindi mo pa napatatag ang iyong cultivation base, di ba?" Tanong ni Clarissa. Ngumiti si Alvin ng mapait at sumagot habang umiling, "Hindi. Hindi madaling mag-cultivate pagkatapos maging isang simpleng Supreme God. Kahit matagal na akong nakakamit ng tagumpay, malayo pa rin ako sa pagpapatatag ng aking cultivation base. Salamat naman." Nakahinga ng maluwag si Clarissa nang marinig ang mga salitang ito. Kanina, nakaramdam siya ng matinding pressure matapos matuklasan na si Alvin ay isang simpleng kataas-taasang Diyos. Siya nga pala ang nakatatandang kapatid niya. Bilang isang nakatatandang kapatid, paano siya malalagpas ang kanyang nakababatang kapatid? Maya-maya, bumantong hininga si Clarissa, "Oo nga. Bumagal ng husto ang aking cultivation matapos akong maging isang panimulang Supreme God." Tumango si Alvin. "Pagkatapos lumitaw ang magulo at maunlad na rehiyon, umaasa akong gagantimpalaan ako ng banal na bukal." Dati, walang alam si Alvin tungkol sa banal na bukal.
Noong panahong iyon, naisip pa niya na ang banal na bukal ay hindi kasing husay ng banal na enerhiya ng Supreme Powerhouse. Nalaman lamang niya kung paano mabilis na mapapabuti ng banal na bukal ang cultivation ng mga Supreme Gods nang siya ay hinabol ng mga inapo ng mga Supreme Powerhouse. Kahit ang mga Supreme Powerhouse ay hinaanggad ang banal na bukal kahit na wala silang gamit nito. Tutal, hindi lahat ng inapo at anak ng mga Supreme Powerhouse ay gumamit na ng banal na bukal noon. Napakakaunti ng mga banal na bukal, at wala ni isa sa mga ito ang nasa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Lahat ng umiiral na banal na bukal ay nasa outer boundary. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, nawala ng kontrol si Clarissa. Divine Fountain. Nakababatang kapatid, mali ba ang narinig ko? Talaga bang sinabi mo ang Divine Fountain? Si Alvin, na nakakita sa naiinggit na ekspresyon sa mukha ni Clarissa, ay sumagot, oo. Ika-4 na senior sister, alam mo ba ang tungkol sa banal na bukal? Oo, sabi ni Clarissa habang tumatango. Pagkatapos, sinabi niya ng may bahid ng pagkadismaya, dati, ang matandang senior sister ay nagdala ng isang patak mula sa banal na bukal, ngunit ibinigay niya ito sa ikatlong senior brother. Dahil sa patak na iyon mula sa banal na bukal kaya nagawa ng ikatlong senior brother na malampasan ang hadlang at maging isang intermediate supreme god. Sinabi ng matandang senior sister na ang banal na bukal ay talagang mahalaga. Natagpuan niya ito nang hindi sinasadya. Walang banal na bukal sa mundo ng mga sumusuway sa Diyos, at matatagpuan lamang ito sa outer boundary. Gusto pang magtanong ni Alvin tungkol sa bagay na ito, ngunit patuloy na sinabi ni Clarissa habang nakatitig sa kanya ng may nagniningning na mga mata, Junior brother, sabihin mo sa akin kung paano ko makukuha ang banal na bukal sa magulong rehiyon. Marahil, makakakuha ako ng ilang patak. Nang marinig ang mga salitang ito, pinagsisihan ni Alvin ang pagbanggit sa banal na bukal kay Clarissa. Hindi niya maiwasang mag-isip kung iiwan ba nito ang lahat ng kanyang mga responsibilidad at tatakbo sa larangan ng labanan ng kaharian. Ayon kay Yuchen, kailangang may magbantay sa pangkat ng Inner Palace sa lahat ng oras. Kung walang sino man, hindi magtatagal ay babagsak ang malayang kaharian ng pangkat ng Inner Palace. Dahil dito, ang malayang kaharian ay maaaring maging walang laman sa loob lamang ng napakaikling panahon. Sa huli, sinabi ni Alvin ng may mapait na ngiti, ika-4 na senior sister, sasabihin ko sa iyo ang tungkol dito. Gayunpaman, kailangan mo munang mangako sa akin na hindi ka tatakbo sa magulong rehiyon. Dapat mong malaman na kailangan mong pumunta rito ng pisikal. Kung hindi, babagsak ang malayang kaharian ng ating paksayon. Ito ang dahilan kung bakit ipinasa ni Yuchen ang posisyon bilang Palace Master ng Paksayon sa Inner Palace kay Clarissa bago ito umalis. Kailangang naroon sa lahat ng oras upang matiyak na hindi magugunaw ang malayang kaharian. Sabik na tiningnan ni Clarissa si Alvin habang nag-aalangan siyang nagtanong, Junior brother, bakit hindi ko ipasa sa iyo ang posisyon ng Palace Master ng Inner Palace Faction? Dati, naloko si Clarissa na tanggapin ang posisyon ng Palace Master ng Paksayon ng Inner Palace ni Yuchen. Sa wakas ay napagtanto niya na ipinasa sa kanya ng kanyang ikatlong nakatatandang kapatid ang pasanin. Labis siyang nagsisisi sa sandaling ito. Sayang, wala na siyang magagawa ngayon. Kung aalis siya, babagsak ang malayang kaharian. Sa oras na iyon, mawawalan siya ng tahanan, ang kanyang nakatatandang kapatid na babae, ang kanyang mga nakatatandang kapatid na lalaki, at ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki. 4,286. Same time na sinabi ni Alvin, pang-4 na senior sister, hindi ko kaya. Ang asawa ko, ang iyong nakababatang hipag, ay nagdurusa sa isang lugar sa Divine Sanction Battlefield. Hindi ko maaaring palitan ang posisyon ng Palace Master ng Inner Palace Faction hanggat hindi ko siya nahahanap. Sana ay maintindihan mo ito. Kahit na parang bata si Clarissa, iginagalang pa rin siya ni Alvin. Tutal, alam niyang taos-puso siyang inaalagaan at pinapahalagahan ng babae. Tinatrato niya ang iba sa paraang tinatrato nila siya at gagantihan ng kabaitan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Kuya, nagbibiro lang ako, sabi ni Clarissa na may nahihiyang ngiti. Kahit na parang bata siya, hindi naman siya makatwiran.
Pagkatapos, seryoso niyang sinabi, huwag kang mag-alala. Ang paksayo ng Inner Palace ang tahanan natin. Dahil ipinagkatiwala sa akin ng third senior brother ang paksayon, tiyak na babantayan ko ito at hindi ko hahayaang mawala. Kasunod nito, isang parang bata at inosenteng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha bago niya ipinagpatuloy ang pagsasabing, huwag kang mag-alala, nakababatang kapatid. Kahit gusto kong pumasok sa Realm Battlefield, ipapadala ko ang aking doppelganger. Ang aking doppelganger ay hindi mas mahina kaysa sa akin. Nakababatang kapatid, sabihin mo sa akin, paano ko makukuha ang Divine Fountain? Malinaw na determinado si Clarissa na makuha ang banal na bukal. Hindi kinagulat ni Alvin ang reaksyon ni Clarissa. Tutal, kahit ang mga direktang inapo ng mga Supreme Powerhouse ay hinanggad ang mahalagang banal na bukal. Kung hindi, bakit gagawa ng ganito kalaking pagsisikap ang mga inapo ng mga Supreme Powerhouse para hanapin at patayin siya? Ika-4 na senior sister, ang banal na bukal. Sabi ni Alvin bago niya isinalaysay ang anunsyo na ginawa ng Supreme Powerhouse sa Realm Battlefield. Nagliwanag ang mga mata ni Clarissa matapos niyang marinig ang mga salita ni Alvin. Kahit ang mga nasa ika-10 pwesto sa kani-kanilang kategorya ay gagantimpalaan ng isang patak mula sa banal na bukal. Siguradong napakaswerte ng kataas-taasang makapangyarihang taong nakahanap ng banal na bukal sa outer boundary. Hindi napigilan ni Clarissa na mapalunok sa pagtatapos ng kanyang mga salita. Naantig din ang puso ni Alvin. Batay sa kanyang narinig, alam niyang ang banal na bukal ay napakahalaga. Ang mga pinakamakapangyarihang tao ay mag-aagawan para sa isang patak lamang mula sa banal na bukal. Dahil kahit ang mga nasa ika-10 ranggo ay gagantimpalaan ng isang patak mula sa banal na bukal, ang mga nasa itaas ng ika-10 pwesto ay tiyak na gagantimpalaan din. Bukod dito, malamang nagagantimpalaan sila ng higit sa isang patak mula sa banal na bukal. Maya-maya, tumingin si Alvin kay Clarissa at nagtanong ng may pagtataka, ika-4 na senior sister, gaano mo kakilala ang tungkol sa outer boundary? Bumalik sa kanyang katinoan si Clarissa at umiling habang sinasabing, hindi naman masyado. Hindi pa ako nakakapunta sa outer boundary. Nabalitaan ko ito ng kaunti mula sa pinakamatandang sister. Bagamat isa siyang advanced supreme god, ang outer boundary ay isang mapanganib na lugar pa rin. Sinasabing kahit ang mga Supreme Powerhouse ay maaaring mamatay sa outer boundary. Sa outer boundary, mayroon ding mga advanced Supreme Gods at Supreme Powerhouse mula sa ibang mundo. Ayon sa kanya, ang mga Panginoon ng 18 Realms of Gods ay napakalakas, at sila ang mga tagapag-alaga ng God-defying world. Binabantayan din nila ang 18 daanan na kumukonekta sa outer boundary. Bukod doon, ang mga advanced Supreme Gods ay kailangang magpalitan upang maglingkod at bantayan ang God-defying world sa outer boundary. Wala talagang gaanong alam si Alvin tungkol sa mundo ng mga Diyos na sumusuway. Matapos makinig kay Clarissa, sa wakas ay napagtanto niya na ang outer boundary ay isang nakakatakot lugar. Dahil dito, ang mga kataas-taasang makapangyarihang tao ay pumipili lamang ng mga advanced na kataas-taasang Diyos upang pumunta sa outer boundary. Gayunpaman, hindi kakulangan ng mga tao sa ilalim ng kaharian ng isang advanced na kataas-taasang Diyos na pumunta sa outer boundary upang maghanap ng mas magagandang engkwentro. Sa kasamaang palad, marami sa kanila ang hindi nakabalik. Ang mga nakaligtas ay nawalan ng kanilang cultivation at maaari na lamang maghintay sa kanilang kamatayan sa pamamagitan ng heavenly tribulation. Sinabi rin ng eldest senior sister na ang mga Supreme Powerhouse ay inspirasyon ng Space Realm sa outer boundary at lumikha ng Realm Battlefield. Mayroong sistema ng gantimpala sa outer boundary, at bukod pa riyan, maraming kayamanan tulad ng Divine Fountain. Noong nakaraan, napatay ng eldest senior sister ang isang advanced Supreme God sa outer boundary at nakakuha ng isang patak mula sa Divine Fountain, sabi ni Clarissa. Matapos ipaliwanag ang lahat ng alam niya kay Alvin, biglang lumabas ang doppelganger ni Clarissa mula sa katawan niya. Ngumiti ito kay Alvin bago ito nagmamadaling umalis. Kapatid na nakababata, ipinadala ko na ang aking doppelganger sa magulong rehiyon sa Profound Zen Battlefield. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Mahahanap mo ako rito kung may kailangan ka.
Siya nga pala, limitado lang ang aking kaalaman tungkol sa outer boundary. Kung gusto mong malaman ang higit pa, ang matandang iyon, si Billy, ay dapat na makapagbibigay sa iyo ng karagdagang impormasyon, sabi ni Clarice kay Alvin. Si Billy ang Academy Master ng Myriad Laws Academy, at isa rin siyang Advanced Supreme God. Tumango si Alvin. Bumalik ako dahil plano kong hanapin siya at magtanong tungkol sa outer boundary. Ika-4 na senior sister, aalis na ako ngayon. Pagkatapos kong makausap ang Academy Master, babalik na ako sa Realm Battlefield. Ngumiti si Clarissa at sinabing, Junior brother, hindi na ako makapaghintay na makipagkompetensya sa iyo sa rudimentary Supreme God rank ang kapag lumitaw na ang Advanced Chaotic Region. Pagkatapos, buong kumpiyansa niyang idinagdag, tiyak na mas mataas ang ranggo ko kaysa sa iyo. Katulad ni Alvin, si Clarissa ay isa ring simpleng kataas-taasang Diyos. Determinado siyang magkaroon ng mas mataas na ranggo kaysa kay Alvin dahil ito ang kanyang nakababatang kapatid. Kung mas mahina siya kaysa kay Alvin, tiyak na aasa rin siya ng kanyang pangalawang nakatatandang kapatid at pangatlong nakatatandang kapatid. Pagkatapos umalis sa pangkat ng Inner Palace, nakipagkita si Alvin kay Billy, ang master ng Academy ng Myriad Laws Academy. Nakilala na niya si Billy at nakilala na niya noon. Bumantong hininga si Billy nang makita niya si Alvin. Nabalitaan ko na iyan. Inaasahan kong mahusay kang gaganap sa Realm Battlefield, pero mukhang minamaliit pa rin kita. Natural lamang na narinig din ni Billy ang tungkol sa mga kahangahangang gawa ni Alvin sa Divine Sanction Battlefield. Bukod doon, dati, si Trayvon, ang leader ng angkan ng Yun Clan, na isang pangunahing puwersang may pinakamataas na ranggo sa Divine Offering Land, ay bumisita sa kanya at humingi ng tulong upang patayin si Alvin. Hindi na kailangang sabihin pa, tinanggihan niya si Trayvon. Academy Master, masyado mo akong pinupuri. Swerte lang talaga ako, may anhing sagot ni Alvin. Swerte. Umiling si Billy at sinabing, ang katotohanang muntik mo nang mapatay si Yoren, ang prodigy mula sa Ning Clan ng Sanction Land, ay isang patunay ng iyong lakas. Ang tagumpay na iyon lamang ay sapat na upang makumbinsi ang mga mula sa iba pang realms of God sa iyong lakas. Ikaw na ngayon ang kinikilala bilang numero 1 prodigy sa lahat ng realms of gods, na siyang titulong dating pagmamay-ari ni Yoren. Batay sa narinig ni Alvin, hinulaan niya na si Yoren ay tiyak na sikat sa realms of gods. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na maging si Billy ay may mataas na pagtingin kay Yoren. Nabalitaan ko na ang Supreme Powerhouse mula sa Ning Clan ay nakatanggap ng medyo mabigat na parusa dahil sa pakikialam sa Realm Battlefield at pagsadyap kay Yoren, sabi ni Billy. Pagkatapos ng maikling paghinto, idinagdag niya, gayunpaman, huwag kang mag-alala. Ang Supreme Powerhouse na iyon ay medyo makatwiran. Hindi siya magagalit dahil alam niyang siya ang may kasalanan. Panatag ang loob ni Alvin matapos makinig sa mga salita ni Billy. Tutal, bukod sa parusahan, nawalan din siya ng 2 piraso ng Prime Divine Artifacts mula sa Supreme Powerhouse ng Ning Clan. Sa puntong ito, madali siyang mapapatay ng isang Supreme Powerhouse, at magiging malaking bagay kung magtatanim ng sama ng loob ang Supreme Powerhouse na iyon laban sa kanya. Bago pa makapagtanong si Alvin tungkol sa outer boundary, nagtanong si Billy, mayroon bang anumang alitan sa pagitan ninyo at ng Yun Clan ng Divine Offering Land? Natiglan si Alvin sa tanong na ito. Mabilis siyang nakabawi, at alam niyang may nangyari pagkatapos niyang umalis sa Myriad Laws Academy para itanong ito ni Billy. Nagtanong siya, Academy Master, binisita ka ba ng Yun Clan? Dati, muntik nang mapatay ni Alvin si Octavius, ang pinakamatandang batang Panginoon ng angkan ng Yun, malapit sa lupain ng angkan ng Yun sa lupain ng banal na alay. Dahil sa paraan ng pagliligtas buhay na ibinigay ni Trayvon kay Octavius, muntik nang mamatay si Octavius. Noong panahong iyon, alam ni Alvin na ang kanyang ginawa ay katumbas ng pakikipagdigma laban sa angkan ng Yun. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na magpapadala ang angkan ng Yun ng isang tao sa Myriad Laws Academy sa lupain ng malalim na enerhiya. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.